Isang mainit na pagbati sa inyo mga kazaima. Welcome back sa ating channel. Ako ulit ang inyong lingkod si Miss Sandra at panibagong kwento na naman ang pagsasamahan natin ngayon. Hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin. Hindi ako nagbayad ng milyon-milyon para lang sa isang hamak na replika. Pero bakit sa tuwing tinititigan kita, pakiramdam ko, nagtataksil ako sa sarili kong asawa? Isang gabi ang tuluyang nagwakas sa tahimik at simpleng buhay ni Chelsea. Sa kanyang pagsusumikap na makatulong sa mga magulang sa pamamagitan ng pagtitinda ng balot sa gitna ng kadiliman, isang itim na van ang humarang sa kanyang daan. Sa isang pikit mata, dugong inagaw ang kanyang kalayaan, tinukot ng mga armadong lalaki at ibinenta sa isang maruming bar ng prostitusyon. Sa gitna ng entablado, habang nakatutok ang tsintsilang ilaw at umiiyak siya sa gitna ng mga binatang na uuhaw sa laman. Isang makapangyarihan at napakayamang lalaki ang dumating, si Red Smith. Sa isang malamig na utos at sa napakataas na halaga, binili ni Red ang kanyang kalayaan. Ngunit ang akalang pagliligtas ay may kapalit na mas mabigat pa sa kanyang buhay. Niligtas siya ni Red dahil sa isang nakagigimbal at nakakatakot na dahilan. Ang mukha ni Chelsea ay eksaktong kopya ng yumao nitong asawa na si Jesusa, isang babaeng 1 taon nang patay matapos sa isang malagim na aksidente. Pumasok si Chelsea sa isang malamig, tahimik at parang haunted mansion bilang yaya ng 2 anak ni Red. Bilang pambayad sa kanyang utang, kailangan niyang tiisin ang mga malupit na patakaran ng lalaki. Huwag magpapakita kung hindi kailangan. Huwag susubukang tularan si Jesusa at huwag na huwag tititigan sa mga mata nito. Sapagkat para kay Red, si Chelsea ay isa na lamang murang imitasyon. Isang cheap version ng kanyang nawalang kabiyak. Ngunit sa bawat gabing nagtatagpo ang kanilang mga mata, sa bawat pagtawag ng mga bata sa kanya ng mama, at sa bawat pagnanasa at pangungulila na sumasabog sa gitna ng dilim at ulan, unti-unti, nawawasak ang mga pader sa puso ni Red. Hanggang matagpuan ni Chelsea ang isang nakatagong confidential report at isang dugoang larawan ng nakaraan. Sabay na matinding pagkirot ng kanyang ulo ay ang paglitaw ng mga sirang alaala ng usok, pagsabog at isang matamis na kahapon. Isang nga lang ba siyang replika na ginagamit para takpan ng pangungulila ng isang balo? O siya ang mismong babaeng matagal nang iniyakan at inakala ng lahat na tuluyan ng nilamon ng hukay? Tuklasin ang isang kwento ng marubdob na pagnanasa, lihim ng nakaraan at pag-ibig na kahit ang kamatayan ay hindi kayang burahin. Iha, umuwi ka ng maaga. Alam mong delikado sa labas kapag madilim na, kaya't makinig ka naman sa amin ni Taytay Berting mo. Alam ko gusto mong makatulong pero nak, iniisip lang namin ang kapakanan mo. Puno ng pag-aalala ang boses ni Nainay habang pinagmamasdan ng anak. Agad na napatango si Chelsea at nag-iwan ng isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Opo, Nainay. Di naman po ako mapapahamak eh. Salamat po sa palaging pag-aalala sa akin. Gusto ko po talagang makatulong sa mga bayarin natin eh. Malakas pong benta nitong balot at penoy sa gabi, lalo na kapag nagmamadaling araw na. Uuwi ako na maaga ngayon. Si Taytay po kasi galit na talaga. Pabulong na hirit ni Chelsea upang di marinig ng kanyang ama, ngunit matalas ang pandinig ng matanda. Sus, ikaw na bata ka, pasaway ka talaga. Hindi ka susunod kung di pa ako magagalit. Sige na at umuwi ka ng maaga ha? O orasan ko ang uwi mo anak ko. Hindi ako matutulog kapag wala ka pa hanggang alas 9. Mariing birin ng kanyang ama na lalong kinangiti ng dalaga. Oho, I love you po, Tay. Nay? Bitbit ang mabigat na basket ng kanyang mga paninda. Lumabas si Chelsea mula sa kanilang munting kubo. Pamilyar sa kanya bawat sulok ng eskinita sa kanilang baryo. Pagamat madilim at bahagyang tahimik, sanay siya sa malamig na simoy ng hangin ng hating gabi. Patawid sana siya sa dulo ng kalsada nang biglang gumuhit ang nakasisilaw na ilaw sa isang itim na van. Umalingaw-ngaw ang kaluskos ng mga gulong bago to biglang huminto ng patagilid sa kanyang harapan. Mabilis bumaba ang 2 lalaking may malalaking katawan, huling-huli sa kanilang mga galaw na hindi sila taga-baryo. Bago pa makahakbang pabalik si Chelsea, nakita niya ang kumikislap na metal sa kamay ng isa sa kanila, isang baril. Umapaw matinding kaba sa dibdib ng dalaga. Nanginginig ang kanyang buong katawan, halos mabitawan niya ang kanyang basket. Ito na ho. Huwag niyo lang ho akong sasaktan, pakiusap. May pamilya ho akong uwian at naghihintay sa akin. Kunin niyo na po lahat ng benta ko, pakiusap, mga sir. Parang awa na po.
Sisigaw pa sana sa Chelsea para humingi ng tulong, ngunit sa isang iglap, mabilis siyang nilapitan ng lalaki at tinakpan ng kanyang bibig gamit ang panyong may matapang na kemikal. Nagpumigla siya, pilit kumakawala, ngunit unti-unting nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Dumilim ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nilamon ng kawalan ng malay. Nang muling magdilat ng mata sa Chelsea, hindi na ang malamig na hangin ng baryo ang bumungad sa kanya. Isang nakatutulimbal na ugong ng bass speaker, kumikislap na makukulay na ilaw at mabangis na amoy ng usok at alak ang pumasok sa kanyang mga pandama. Sumakit ang kanyang ulo habang nakikita ang mga babae na halos walang suot at nagsasayaw sa paligid. Mima, gising na tong bagong babae. Pwede nang ayusan at isalang agad sa stage. Gusto na ng mga VIP customers ng bagong mukha. Sigaw ng isang babaeng makapal ang kolorete sa mukha na tila sasabak sa sirkos. Ho? Nasaan ho ako? Parang awa nyo na ayoko ho dito. Hysterical na sigaw ni Chelsea. Nagpumigla siya mula sa upuan at tatakas sana, ngunit isang malakas sa sampal ang lumagapak sa kanyang pisngi. Dumoble ang sakit at lasang kalawang sa kanyang bibig. Hoy babae, umayos ka! Galit na sigaw ng isang baklang kumikislap ang mga alahas. Ang may-ari ng bar na tinatawag nilang Mima. Hindi ako nagbayad ng malaking pera para lang malugi sa'yo ha. Ayoko nang maarte dito. Hindi tatalab sa akin yung mga iyak-iyak na yan. Masasanay ka rin at kakapal ang bulsa mo kapag nakakuha ka ng mayamang customer. Hinawakang pilit ni Mima ang kanyang baba at ininspeksyon ang kanyang mukha. Napakaganda mo, bago at mukhang bebenta. Talaga na napakataas na presyo. Bihisan nyo na yan at ayusan ka agad. Walang nang nagawa sa Chelsea kundi ang umiyak habang pinipilit siyang ayusan at isuot ang isang napakanipis at kabastos-bastos na damit. Sorry po, Taytay, Naynay, hindi po ako nakinig sa inyo. Bulong niya sa sarili habang pumapatak ang kanyang mga luha. Pinalabas siya sa maliwanag na entablado. Nakatutok sa kanya nakasisilaw na spotlight habang ang gulo ng mga lalaking nauuhaw sa laman ay umalingaw-ngaw sa paligid. Samantala, mula sa pinakamadilim at pampribadong sulok ng bar, nakatayo ang isang matangkad at napakagwapong lalaki na may hawak na baso ng whiskey, si Red Smith. Habang nangangarap lang si Red na matapos ang gabi, biglang napako ang tingin niya sa entablado. Ang babaeng sumasayaw habang umiiyak. Ang mga mata nito, ang kurba ng kanyang mga labi at ang kanyang buong mukha. Nanigas si Red, nalanlag ang kanyang baso sa sahig at nawarak sa libo-libong piraso. Jesusa? Bulong ni Red sa kanyang garalgal na boses. Para siyang nakakita ng isang multo. Ang kanyang asawa na 1 taon ng patay at inilibing, bakit andun sa entablado at umiiyak? Mabilis na pamura si Red. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang tinawid ang karamihan at umakyat sa entablado. Hinubad ang kulay itim na mamahaling jacket at maingat, ngunit mabilis ibinalot to sa nanginginig na katawan ni Chelsea. Where is the stupid owner of this bar? Sigaw ni Red sa pinakamalakas at pinakamalamig niyang boses na nagpatahimik sa buong paligid. Niyakap niya na mahigpit ang nanginginig na dalaga habang may mainit na luhang pumatak mula sa kanyang sariling mga mata. My wife, buhay ka? Nanginginig ang buong katawan ni Chelsea habang nakakulong sa mahigpit na yakap ng misteryosong lalaki. Amoy na amoy niya mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng alak at nararamdaman niya ang matinding panginginig ng dibdib nito. My wife, buhay ka? Garalgal at puno ng pagkabigla ang boses ni Red habang nakatitig sa mukha ng dalaga. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata patungo sa pisngi ni Chelsea. Umiiyak at umiling si Chelsea at pilit na kumakawala sa yakap. Sir, dalaga pa po ako, hindi pa po ako nakakasal sa kahit sino. Hindi mo po ako asawa, pakiusap, bitawan niyo po ako. Ayoko pong mabenta dito, tulungan niyo po ako. Bago pa makasagot si Red, mabilis umakyat sa entablado ang may-ari ng bar na si Mima. Nakataas sa magkabilang kilay, may pilit ng ngiti sa labi. Mr. Smith, bago lang ho ang babaeng yan at sariwang-sariwa pa. Gusto niyo ho ba siya? Dahil loyal customer naman kayo rito, maaari niyo siyang makuha nang walang ginagawang eskandalo. Pero syempre, napakataas ng presyo ng babaeng yan. Pinunasan ni Red ang kanyang luha. Malamig na humarap sa bakla. Ang mga matang puno ng sakit kanina ay biglang nangihasing lamig ng yelo. I will pay. Drop the price. Right now?
Napatulala si Mima sa bilis ng transaksyon, habang si Chelsea napahawak sa jacket na nakabalot sa kanya. Alam ni Red sa kanyang sarili na imposible na ang patay niyang asawang to, ngunit ang makita ng eksaktong mukha ni Jesusa sa isang maraming lugar tulad nito ay parang pagdurog muli sa kanyang puso. Hindi niya kayang iwan ang babaeng ito rito. Pagkalabas nila sa maingay at mabahong bar, pinaligiran sila ng malamig na hangin ng hating gabi. Hinalina si Chelsea patungo sa isang napakalaki at kulay itim na luxury car. Pagbukas ng pinto, malamig na nagsalita si Red habang nakatingin sa malayo. "You're safe now." Maikling sambit niya bago pumasok sa driver's seat. Sumakay si Chelsea sa passenger seat, nanginginig pa rin mula sa trauma. Naparanok siya habang nakikita ang matalim na titig ng lalaki sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. "Bakit kanya ng mukha mo? Sino ka? Saan ka nakatira at ilang taon ka na?" Sunod-sunod at matitigas na tanong ni Red habang pinapaandar ang sasakyan. "Sir, unang-una maraming salamat ho at niligtas niyo ako. Utang ko ang buhay ko sa inyo." Nauutal na sagot ni Chelsea habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Pangalawa, hindi ko alam kung anong mali sa mukha ko. Bakit ho kayo sobrang interesado sa akin? Ako ho si Chelsea, 29 na po ako. Dalaga ho, may nanay at tatay at nag-iisang anak, kunin ako sa baryo natin sa ibaba." Napapikit ng mariin si Red at napahawak ng mahigpit sa manibela hanggang mamuti ang kanyang mga buko ng daliri. Nawalan siya ng pag-asa. Malinaw sa mga sagot ng dalaga na hindi ito ang kanyang asawa. Sadyang may mga tao lang talaga sa mundo na magkahawig. "Hindi libre ang ginawa ko, Chelsea. Sa panahon ngayon, walang libre." Malamig at seryosong wika ni Red. "Gusto kong maging yaya ka ng 2 kong anak. Babayaran pa rin kita ng sweldo, pero ikakaltas doon ang perang ibinayad ko sa bar para makuha ka." Nakahinga ng maluwag si Chelsea. Mas gusto niyang maging yaya kaysa sa masamang kapalaran na naghihintay sa kanya sa bar. "Opo, Sir Red. Gagawin ko pong lahat. Mas ayos na po ito kaysa mapahamak pa ako." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan bago muling nagsalita ang lalaki. May kakaibang diin sa bawat salita. "Hindi ikaw ang asawa ko. She's dead. Jesusa is dead." Biglang sabi ni Red. Umigting ang kanyang panga at tumingon sandali sa dalaga. "At wag na wag mo kong titingnan diretso sa mga mata. Baka makalimutan kong patay na si Jesusa at ipagpilitan ko pang ikaw ang asawa ko." Napakunot ang noo ni Chelsea, ngunit matatag at matapang siyang sumagot. "Kahit gaano po kami magkapareho ng mukha, hindi po akong asawa ninyo, Sir Red." Bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Red sa manibela habang tinitiis ang matinding emosyon. "Kapag pumasok ka na sa tahanan ko, matututo kang sumunod sa mga patakaran ko. Una, huwag kang magpapakita sa akin ng di kailangan. Pangalawa, asikasuhin mo ang mga anak ko ng buong puso. At pangatlo," huminto si Red at pumarada sa gilid ng kalsada. Tumingon siya kay Chelsea pero may kasama lamang tong kamay sa tumingin. "Wag na wag mong susubukang tularan ang mga gawa o pananalita ni Jesusa dahil hindi ikaw ang asawa ko, isa ka lamang replika at cheap version." Napatango na lamang sa Chelsea, nakaramdam ng kurot sa kanyang dibdib sa kabila ng kanyang pasasalamat. Nang makarating sila sa isang napakalaking mansyon na napapalibutan ng matataas na bakod, naramdaman agad ni Chelsea ang matinding kalungkutan at katahimikan sa paligid. Pagkapasok nila sa malawak na sala, agad na napako ang kanyang tingin sa isang napakalaking litrato na nakasabit sa gitna ng dingding. Napatakip si Chelsea sa kanyang bibig at napahawak sa sariling pisngi. Para siyang tumitingin sa isang salamin. Ang kurba ng mukha, ang mga mata, at pati ng hugis ng mga labi eksaktong-eksakto sa kanya. Para silang kambal. "Huwag kang mag-aaksaya ng oras sa pagtitig sa kanya." Malamig na boses ni Red mula sa kanyang likuran habang nakapamulsa. "Pasensya na po, Sir Red. Nabigla lang po ako. Para nga po akong tumitingin sa salamin." Pag-amin ni Chelsea habang mabilis na yumuko. Dinala siya ni Red sa ikalawang palapag, binuksan ang pinto ng isang silid. Doon nadatna nila ang 2 batang magkatabing natutulog sa kama, isang 5 taong gulang na lalaki at isang 3 taong gulang na babae. Biglang lumambot ang puso ni Chelsea nang makita ang dalawa, si Eman at si Charlotte. Mahinang pakilala ni Red na sa unang pagkakataon, nagbago ang tono ng boses. "Mula bukas, ikaw na ang bahala sa kanila.
Ang mga nakarangyaya nila ay hindi tumatagal dahil palaging naghahanap ang mga bata na magkakasundo talaga sila. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, Sir Red, nakangiting pangako ng dalaga. Matapos nakiusap si Chelsea na makauwi muna sa kanilang kubo ngayong gabi upang maipaliwanag sa kanyang mga magulang na ligtas siya at hindi na mag-alala. Bagaman malamig ang pakikitungo, pumayag si Red at ipinahatid si Chelsea sa kanyang personal driver upang masiguro na makapagpaalam to ng maayos. Nang makabalik si Chelsea sa kanyang pamilyar na munting kubo gamit ang sasakyan ni Red, halos mabawal sa pagtakbo ang kanyang nainay at taytay Berting. Baka sa mukha ng dalawa ang matinding pagod, pamumulan ng mga mata at kawalan ng tulog dahil sa magdamag na paghahanap at pag-iyak. "Chelsea, anak!" sigaw ng kanyang ina habang mahigpit siyang niyayakap. Habang ang kanyang ama naman ay napaluhod sa labis na pasasalamat sa may kapal. Maingat na ipinaliwanag ni Chelsea ang lahat, ang biglaang pagdukot sa kanya, ang takot sa loob ng bar, at ang tila milagrong pagdating ng mayamang lalaki na nagligtas sa kanya. Iniiwasan niyang banggitin ang tungkol sa kamukha niyang yumaon nitong asawa upang di na mag-alala pa ang mga ito. Sinabi niya pumasok siya bilang yaya ng dalawang anak nito bilang pambayad sa kanyang utang at makakauwi pa rin siya tuwing linggo. Nang makitang ligtas ang anak at maayos ang kalagayan, nakahinga ng maluwag ang dalawang matanda at pinagpaalaman siya pabalik sa mansyon. Pagkabalik ni Chelsea sa malaking mansyon ng gabing yon, pumasok agad siya sa silid ng mga bata. Nadatnan niya sina Eman at Charlotte, tahimik na naglalaro sa sahig. Pagkakita sa kanya ng dalawang bata, agad na kumistap ang mata ng mga to. "Yaya Chelsea!" Masayang tawag ng munting si Charlotte habang patakbong kumakapit sa kanyang palda. Napangiti ng matamis si Chelsea, lumuhod para yakapin ang dalawa. May kakaibang init at lightness na dumaloy sa kanyang dibdib habang hawak ang mga ito, isang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Mula naman sa pintuan ng silid nakatayo si Red, tahimik na nakatitig sa kanila. "Mama!" biglang bulong ni Charlotte habang sinisiksik ang kanyang mukha sa leeg ni Chelsea. Nanigas si Red sa kanyang kinatatayuan, ang kirot sa kanyang puso muling sumabog na parang isang sariwang sugat. Mabilis siyang pumasok sa silid at kinuha ang bata. "Charlotte, nakausap ka na ni Daddy, hindi ba?" "Hindi siya si Jesusa. She's not your mama. Your mama is gone." Malamig, ngunit may panginginig sa boses na utos ni Red. Nagulat si Red na makitang pumapatak din ang mga luha mula sa mga mata ni Chelsea. "Oh, bakit ka umiiyak?" "Ho? Sir, hindi ko rin po alam. Siguro dahil naaawa lang ako sa mga bata." Nauutal na sagot ni Chelsea bago mabilis na patakbong lumabas ng silid at napahagulgol sa dilim ng hallway. Mabilis tumipas sa mga araw, dahan-dahang nasanay si Chelsea sa kanyang bagong buhay sa loob ng mansyon. Sa bawat umaga ang dalawang bata agad ang kanyang inuuna. Mabilis niyang nakuha ang loob ni Emma at Charlotte dahil sa kanyang likas na kabaitan, karunungan sa pag-aalaga at ang pamilyar na init dala ng kanyang presensya. Isang hapon, habang masayang naglalaro ng maliliit na kotse, si Eman sa malawak na carpet ng sala. Umupo naman sa kandungan ni Chelsea ang batang si Charlotte, hawak ang isang lumang suklay. "Yaya Chelsea, pwede po bang suklayin ko ang hair mo?" Malambing na tanong ng bata habang nakatingala sa kanya. Bakas ang matinding pangungulila sa malalalim nitong mata. "Nako, syempre naman, baby Charlotte. Sige nga, tingnan natin kung gaano kagaling mag-ayos yung princess na yan." Nakangiting sagot ni Chelsea at bahagyang yumuko para maabot ang maliit na kamay ng bata ang kanyang mahawang buhok. Habang maingat na sinusuklay ni Charlotte ang buhok ng dalaga, bigla na lamang huminto ang maliliit na kamay nito. Huminto ang bata at siniksik ang kanyang mukha sa leeg ni Chelsea, kasabay ng panginig ng kanyang maliit na balikat. "Mama!" Mahinang bulong ni Charlotte habang nagsisimulang lumuha. "Mama, ikaw ba yan? I miss you so much, Mama." Napatigil din si Eman sa paglalaro, napatingin sa kanyang kapatid. Bakas din ang lungkot sa kanyang mga mata. Nalunod ang puso ni Chelsea sa matinding awa. Marahan niyang niyakap ng mahigpit ang batang babae, hinaplos ang likod nito, pilit pinipigilan ang sariling mga luha na bumagsak. "Shh!
Tahan na, baby. Nandito lang si Yaya Chelsea, Hindi kita iiwan. Di nila namalayan, nakatayo na pala si Red sa hindi kalayuang hagdan. Kakauwi lang nito mula sa opisina. Nakabukas ang 2 botones ng kanyang polo at medyo nakaluwag ang korbata. Napatitig ang lalaki sa eksena sa kanyang harapan. Ang paraan ng pagyakap ni Chelsea, ang mainit at malambing nitong boses habang pinalalakas ang loob ng bata ay eksaktong-eksakto sa kung paano pinalalaki ni Jesusa ang kanilang mga anak. Naramdaman ni Red ang matinding kirot sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang init at pagnanasa na matagal nang nawala sa kanyang puso. Dahan-dahan, humakbang si Red papalapit sa kanila. Narinig ni Chelsea ang mabibigat nitong mga hakbang kaya nag-angat siya kaagad ng tingin. Nagtama ang kanyang mga mata sa matatalim at malalalim na mata ng lalaki. Sa gitna ng katahimikan ng sala, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Nakatitig si Red sa kanya ng may lalim at emosyon na hindi maipaliwanag, pagnanasa, pangungulila at matinding kalituhan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Chelsea, isang kabog sa kanyang dibdib na kailanman hindi pa niya nararamdaman sa ibang lalaki. Pilit inalis ni Red ang kanyang tingin, lumuhod sa tabi ni Charlotte para kunin ang mga bata mula sa pagkakayakap kay Chelsea. Charlotte, stop crying! Mahinang utos ng ama bago pinunasan ng mga luha ng kanyang anak. Si Yaya Chelsea yan, okay? Be a good girl. Daddy, she smells like mama. Hikbi pa ng batang babae habang nakakapit sa leg ng ama. Umigting ang panga ni Red sa narinig. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang pilit na pinapanatili ang kanyang kalma. Tumingin siyang muli kay Chelsea at sa pagkakataong to, napakalapit ng kanyang mukha sa dalaga. Amoy na amoy ni Chelsea ang mamahaling pabango nito. I'm sorry for her behavior. Malamig ngunit may bakas ng panginig sa boses ni Red. Wala po yon, Sir Red. Nauutal na sagot ni Chelsea habang mabilis na umiiwas ng tingin dahil sa tindi ng kabang nararamdaman. Naiintindihan ko po ang mga bata. Nangungulila lang po sila. At ikaw? Biglang tanong ni Red habang nakatitig sa mamula-mulang labi ni Chelsea. Di ka pa natatakot kapag ganito kitang titigan? Napanunok si Chelsea. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang magkabilang pisngi habang ang mukha ni Red bahagyang lumalapit pa. Tila ba may sariling pag-iisip ang katawan nito na amuyin at hawakan ng dalaga. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanyang mukha kay Chelsea, mabilis tumayo si Red habang kargang anak. Pinalitan ang kanyang ekspresyon ng malamig na pader at mabilis na umakyat sa hagdanan. Lumipas ang ilang araw, lalong naging mabigat ang pakiramdam sa loob ng malawak na mansyon. Kahit anong pag-iwas ang gawin ni Red, tila ginuguhit ng tadhana na palagi silang magkalapit ni Chelsea. Ang bawat sulyap, ang bawat hindi inaasahang pagtatagpo ng kanilang mga balat kapag nag-aabot ng mga gamit ng bata ay nagiiwan ng kuryenteng gumagapang sa buo nilang pagkatao. Bandang 10:00 na ng gabi, tahimik nang natutulog sina Emma at Charlotte sa kanilang silid. Dahan-dahan lumabas si Chelsea sa kanyang kwarto, naglakad patungo sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig para sa gatas ng mga bata. Tanging ang kaunting liwanag mula sa nakabukas na refrigerator at ang pagpasok na liwanag ng buwan mula sa balkonahe ang nagbibigay liwanag sa napakalawak na espasyo. Habang maingat na nagtitimpla ng gatas ang dalaga, bigla na lang niyang naramdaman ang paglamig ng hangin sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon upang tingnan kung sino yon, isang matigas at mainit na dibdib ang nasandalan ng kanyang likod. Nalula si Chelsea nang maipit siya ni Red sa pagitan ng matigas na kitchen counter at ng sarili nitong katawan. Agad humalo sa kanyang pang-amoy ang matapang at amoy usok na aroma ng mamahaling whiskey. Lasing ang lalaki. Sir Red? Pabulong at nanginginig na tawag ni Chelsea. Halos suminto ang kanyang paghinga dahil sa sobrang lapit ng katawan ng lalaki sa kanyang likuran. Ang bawat paggalaw ni Red ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi sumagot si Red. Sa halip, dahan-dahan itong binaon ang kanyang mukha sa korba ng leeg ni Chelsea. Humingat to ng malalim doon na parabang nauuhaw at tagahangad na malanghap ang bawat hibla ng amoy ng dalaga. Napapikit ang mga mata ni Chelsea.
Ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang balat nagdulot ng napakatinding sensasyon na gumapang sa buo niyang katawan. Isang tensyon na puno ng matinding pagnanasa at matagal na pinipigilang pangungulila. Bakit parehong-parehong amoy mo sa kanya? Garalgal at puno ng matinding sakit na bulong ni Red sa kanyang tenga. Sino ka ba talaga, Chelsea? Bakit mo ginugulong utak ko? Bakit pakiramdam ko mababaliw ako kapag nakikita kita? Sir, pakiusap po. Nasasaktan ako. Mahinang pagmamakaawa ni Chelsea. Kahit ang totoo, mas mabilis pa sa kabayo ang tibok ng kanyang puso dahil sa matinding takot na nahahalo sa isang kakaibang kilig na kailanman ay hindi pa niya naramdaman. Nang marinig ang kanyang boses ay iniharap siya ni Red ng pilit. Hawak-hawak ng lalaki ang dalawang balikat ni Chelsea habang nakasandal pa rin to sa counter. Ang mga mata ni Red na pinalabo ng alak at luha, nakatutok sa mamula-mula at nanginginig na labi ni Chelsea. Umigting ang panga ng lalaki, baka sa kanyang muka ang matinding pakikipaglaban sa sarili. Gustong-gusto niyang angkinin ang labi na yon sa kanyang harapan, ngunit natatakot siya na traidorin ang alaala ng kanyang yumao at minamahal na asawa. Don't look at me like that, Chelsea. Nanginginig na utos ni Red. Habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga, ilang pulgada na lamang ang distansya ng kanilang mga labi. Dahil kapag hindi ako nakapagpigil, nakakalimutan ko na hindi ikaw si Jesusa. Napatitig si Chelsea sa mga mata ni Red. Gusto niyang lumayo at tumakas pero tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang kaba ang nararamdaman niya, kung hindi, ang matinding kagustuhang maramdaman ang dampi ng labi ng lalaki. Dahan-dahang pinikit ni Red ang kanyang mga mata at yumuko palalo, nang biglang magring ang napakalakas ang telepono sa may sala. Ang matuning na tunog na iyon ay parang malamig na tubig na gumising kay Red mula sa kanyang pagkakahipnotismo. Mabilis siyang lumayo kay Chelsea, napahawak sa kanyang gulugulong buhok habang mabilis at mabigat ang paghinga. Tumingin siya sa dalaga ng may malamig at puno ng pagsisising titig bago mabilis na tumalikod at umalis patungo sa kanyang silid. Naiwang nakasandal sa counter si Chelsea, hawak ang sariling labi at mabilis ang paghinga. Subalit, bago pa siya makabalik sa kanyang kwarto, napansin ng kanyang mga mata ang isang luma at kulay itim na notebook na naiwan ni Red sa ibabaw ng lamesa. Isang diary na may nakaukit na gintong mga letra, Jesusa Smith. Hawak ang nanginginig ng mga daliri ni Chelsea, ang journal ni Jesusa. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa huling pahinang nabuksan. Sa ilalim ng ilaw sa kusina, malinaw niyang nabasa ang mga linya na nakasulat sa pamilyar na paraan ng panulat. Kapag dumating ang araw na nawala na ako sa tabi mo, Red, huwag mong hahayaan na mamatay ang pag-ibig sa puso mo. Ang mukha ko maaaring mawala sa iyong mga mata, ngunit ang puso ko'y mananatiling nakatali sa iyo at sa ating mga anak magpakailanman. Nalunod sa matinding emosyon si Chelsea. Napaatras siya habang mabilis ibinalik ang journal sa ibabaw ng mesa. Para siyang nawalan ng hininga. Ang bawat salitang kanyang nabasa ay may dalang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang lungkot at sakit na hindi niya maipaliwanag kung bakit napaka-pamilyar sa kanya. Bakit tila nararamdaman niya ang mismong tibok ng puso ng babaeng nagsulat noon? Hindi naging panatag ang tulog ni Chelsea ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang panaginip ang mukha ni Red. Ang mainit itong mga yakap, ang mga matang puno ng pagnanasa at pangungulila. Pagsapit ng umaga, maagang nagising si Chelsea upang ihanda ang almusal. Subalit pagkababa pa lamang niya sa hagdanan, agad niyang naamoy ang bagong timplang kape. Nadatnan niya si Red na nakatayo sa tabi ng bintana sa kusina, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Good morning, Sir Red. Mahinang bati ni Chelsea habang nakayoko at pilit na iniiwasan ang matatalim nitong titig. Naglakad si Red pabalik sa kitchen counter, kinuha ang kape at huminto sa tapat ng dalaga. Sobrang lapit nito na nararamdaman mo rin ni Chelsea ang init ng katawan ng lalaki. Tungkol sa nangyari kagabi, malamig ngunit may kaunting panginginig sa boses na simula ni Red. Naitulak lang ako ng alak.
I apologize if I scared you. Nag-angat ng tingin sa Chelsea at hinarap ang lalaki. Hindi naman po ako natatakot, sir. Naiintindihan ko po. Namimiss niyo lang po talaga ang asawa ninyo. Umigting ang panga ni Red sa narinig. Dahan-dahan itong ibinaba ang tasa sa mesa at pinalapit pang lalo ang kanyang muka sa dalaga. Sa pagkakataong to, walang alak sa kanyang sistema, ngunit mas matindi ang kuryenteng gumagapang sa pagitan nilang dalawa. Namimiss ko siya, oo, pabulong na wika ni Red, habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa labi ni Chelsea. Pero kagabi, Chelsea, hindi lang basta alaala niya ang nakita ko sa'yo at yon na nakakatakot dahil unti-unti mo akong ginagawang traidor sa sarili kong asawa. Napatulala si Chelsea. Ang kilig na kumurot sa kanyang puso ay nanatili, ngunit kasabay nun ay ang matinding pangamba at ang mga tanong sa kanyang totoong pagkatao. Isang napakalakas na buhos ng ulan ang yumakap sa buong mansyon ng gabing iyon. Ang dagundong ng kulog at ang matatalim na kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay tila nagpapahiwatig na isang malaking bagyong darating. Hindi lamang sa kalikasan kung hindi maging sa buhay ni Red at Chelsea. Dahil sa takot sa malalakas na kulog, hindi makatulog ang dalawang bata. Magkahawak ang kamay ni Emma at Charlotte habang nakatago sa ilalim ng kumot. Pumasok si Chelsea sa kanilang silid upang payapain ng mga ito. Mahina siyang kumanta ng isang lumang oyayi habang maingat na hinahaplos ang buhok ng dalawa hanggang unti-unting pumikit ang kanilang mga mata at mahimbing na makatulog. Nang masigurong tulog na ang mga bata, dahan-dahan lumabas si Chelsea ng silid. Subalit sa kanyang paghakbang sa madilim na hallway, napansin niya bahagyang nakabukas ang pinto ng silid aklata ni Red. Mula sa loob narinig niya ang mga kaluskos na mga papel at ang mabigat na paghinga ng lalaki. Dala ng kuryosidad dahan-dahan, lumapit si Chelsea, sumilip sa maliit na utay ng pinto. Nadatnan niya si Red na nakaupo sa sahig sa tabi ng kanyang desk, nakasandal sa pader habang nakatitig sa isang malaking kahoy na kahon. Nakakalat sa paligid nito ang mga luma at dugoong damit, mga pampersonal na gamit at isang may kalawang na kwintas na may pendant na hugis puso. Bakit kailangan mangyari to? Bakit kailangan ikaw pa, Jesusa? Garalgal at puno ng labis na dusa na bulong ni Red sa sarili habang hawak ang kwintas. Di na napigilan pa ni Chelsea ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid. Sir Red, ayos lang po ba kayo? Biglang nag-angat ng tingin si Red. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula mula sa matinding pag-iyak. Nang makita niya si Chelsea na nakatayo roon, hawak ang sariling dibdib habang nakatitig sa kanya ng may labis na pag-aalala, tila may sumabog na bomba sa loob ng dibdib ng lalaki. Mabilis tumayo si Red. Sa isang pikit mata, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at mabilis sinawakan ang magkabilang braso ni Chelsea. Sinandal niya ang dalaga sa sinarang pinto ng library. Sir Red, gulat na singhap ni Chelsea. Huwag ka lang magpanggap, Chelsea. Galit at puno ng panginginig na sigaw ni Red. Pagaman may mga luhang tuloy-tuloy na pumapatak sa kanyang pisngi. Sino ka ba talaga? Sinong nag-utos sa iyong pumunta rito at gayahin ang bawat kilos at mukha ng asawa ko? Para ba pahirapan ako? Para ba'y pamukha sa akin na napakahina kong lalaki dahil hindi ko siya nailigtas sa aksidenteng yon? Hindi po. Wala po akong ginagayang kahit na sino. Naiiyak na depensa ni Chelsea habang nakatitig sa matatalim na mata ng lalaki. Magulang ko po sina Nainay at Tatay Berting. Wala po akong intensyon na saktan kayo o ang mga bata. Iligtas niyo lang po ako sa bar. Pero bakit napakasakit kapag nakikita kita? Sigaw ni Red habang mas lalong pinalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Amoy na amoy ni Chelsea ang matapang na amoy ng ulan at panlalaking pabango nito. Bakit tuwing tinititigan ko ang mga labi mo, gustong gusto kitang halikan? Bakit tuwing hahawakan ko ang kamay mo, nakakalimutan kong may iba kong minahal? Chelsea, ginugulo mo ang buo kong pagkatao. Naparunok si Chelsea habang nakikita ang matinding pagnanasa at sakit sa mga mata ni Red. Ang kanyang puso ay pumukpok ng napakalakas sa kanyang dibdib. Sa gitna ng takot at galit, naramdaman din niya ang isang napakatinding atraksyon na hindi niya na kayang pigilan pa. Kung ganoon, bakit hindi niyo po ako paalisin?
Pabulong at nanginginig na hamon ni Chelsea habang nakatitig sa mamula-mulang labi ni Red. Kung nasasaktan po kayo tuwing nakikita ko, bakit po patuloy niyo pa rin akong pinananatili dito? Natigilan si Red sa kanyang narinig. Napapikit siya ng mariin habang ang kanyang noo ay dumampi sa noo ni Chelsea. Naramdaman nila ang mabilis at mainit na paghinga ng isa't isa. Dahil hindi ko kaya, mahinang bulong ni Red sa garalgal na boses. Dahil kapag nawala ka pa, pakiramdam ko mamamatay na rin ako ng tuluyan. Dahan-dahan at tila ba, hinila ng isang mahiwagang kapangyarihan, niyuko ni Red ang kanyang ulo, marahang dinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Chelsea. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang napakatinding kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Chelsea. Mula sa isang marahang dampi, naging marubdob, malalim at puno ng pagnanasa ang halik na iyon. Isang halik na naglalaman ng lahat ng pinipigilang emosyon, pangungulila at nag-aalam na pagnanasa. Sumuko si Chelsea, dahan-dahang pinikit ang kanyang mga mata habang gumaganti sa halik ng lalaki at kumakapit sa magkabilang balikat nito. Ngunit sa gitna ng matinding emosyon na yon, naging mabilis pumikit si Chelsea. Biglang gumuhit ang isang napakatinding sakit sa kanyang ulo. Isang napakalakas sa pagsabog ng usok at apoy sa kanyang isip ang bigla na lamang lumitaw. Kasabay nito ay ang malalabong senaryo, isang mabilis na kotse na nawala ng preno, ang tunog ng nagkakatamaang bakal, ang sigaw ng isang lalaki na tumatawag ng Jesusa at ang lasa ng dugoang labi sa gitna ng ulan. Napasigaw sa matinding sakit sa Chelsea, mabilis na naitulak si Red papalayo sa kanyang katawan. Napahawak si Chelsea sa kanyang ulo habang napaluhod sa sahig sa labis na kirot. Pawis na pawis ang kanyang puso, ang kanyang loo at mabilis din ang kanyang paghinga. Chelsea, nag-aaralang sigaw ni Red na agad lumuhod para hawakan ng dalaga. Anong nangyayari sa'yo? Ang kotse, ang apoy. Mahinang usal ni Chelsea habang umiikot ang kanyang paningin. Red, bakit? Bakit tumatawag ka ng tulong sa gitna ng apoy? Nanigas ang buong katawan ni Red. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang nakatitig sa nanginginig na dalaga. Ang mga salitang iyon ang tungkol sa apoy at ang kanyang paghingi ng tulong ay mga detalye ng aksidente ni Jesusa na kailanman ay hindi pinalabas sa balita at walang ibang nakakaalam kundi siya lamang at ang kanyang pamilya. Anong sinabi mo? Nanginginig at nauutal na tanong ni Red. Bago pa man makasagot si Chelsea, tuluyan ang dumilim ang kanyang paningin at bumagsak siyang walang malay sa mga bisig ng lalaki. Nanatiling nakatitig si Red sa walang malay na katawan ni Chelsea na kanyang karga-karga. Ang mga salitang binitawan ng dalaga bago to mawalan ng malay. Ang tungkol sa apoy, ang aksidente at ang kanyang paghingi ng tulong patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip na parang isang paulit-ulit na bangungot. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang nilagay ang dalaga sa kama sa kabilang kwarto. Imposible. Pabulong na wika ni Red habang pinagmamasdan ang namumukhang mula ni Chelsea. Patay na si Jesusa. Ako ang naglibing sa kanya. Ako ang nakakita sa dugoang katawan niya. Ngunit sa kabila ng lohika at ng kanyang alaala, may isang bahagi sa puso ni Red ang nagsisimulang magdalawang isip. Bakit alam ng dalaga ang eksaktong eksena sa gabing yon? Paano nito nalaman ang sigaw ng kanyang damdamin habang pilit niyang binubuksan na nag-aapoy na pintuan ng kotse? Madaling araw na nang dahan-dahang imulat ni Chelsea ang kanyang mga mata. Ang matinding sakit sa kanyang ulo ay napalitan ng isang mabigat at nakalilitong pakiramdam. Bahagya siyang napaupo sa kama, napahawak sa kanyang noo. Sa kanyang isipan nandun pa rin ang malinaw na imahe ng usok, ng dugo at ng isang dugoong kamay na may suot na gintong singsing na may nakaukit na maliit na brilyante at mga letrang R and J. Nang lumingon si Chelsea sa gilid ng kama, nakita niya si Red na nakaupo sa isang armchair. Nakatitig sa kanya ng walang kurap at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Gising ka na, malamig at formal na boses ni Red. Ngunit baka sa kanyang pananalita ang matinding tensyon. Sir Red, nauutal na simula ni Chelsea habang pilit inaalala ang nangyari. Pasensya na po. Bigla na lang pong sumakit ang ulo ko kagabi. Hindi ko po alam ba't ako nagkaganito.
Tumayo si Red at dahan-dahang lumapit sa tabi ng kama. Bawat hakbang nito tila nagdadala ng mabigat na kapangyarihan sa loob ng silid. Nang tanungin kita kagabi tungkol sa aksidente, anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang tungkol sa apoy sa pagtawag ko ng tulong? Napakunot noo sa Chelsea at pilit inalala ang kanyang nakita. Hindi ko po alam, sir. Pagpikit ko lang ng mata ko nung halikan niya ako, biglang gumuhit ang mga eksena nun sa isip ko. Parang nandun ako. Parang naririnig ko yung boses niyo habang umiiyak kayo sa gitna ng ulan at apoy. Umigting ang panga ni Red. Napaatras siya ng isang hakbang. Ang mga salitang yon ay parang isang patalim na sumaksak sa kanyang dibdib. Walang sino mang nakakaalam ng eksaktong pangyayaring yon sapagkat sa gitna ng kakahuyan na ganapang aksidente bago pa man makarating ang mga rescuer. Nagsisinungaling ka, nanginginig na tudyo ni Red habang iniiwas ang kanyang tingin. Sinong nagbayad sa'yo para sabihin ng mga yan? Si Marco ba? Ang kapatid ng asawa ko? Wala pong nagbayad sa akin. Naiiyak na sagot ni Chelsea habang tumatayo mula sa kama, pilit hinaharap ang lalaki. Hindi ko po kilala kung sino si Marco. Maniwala po kayo sa akin, Sir Red. Kahit ako natatakot sa mga nakikita ko sa isip ko. Sa gitna ng kanyang paggalaw, mabilis pumasok sa silid ang munting si Charlotte. Hawak-hawak ang isang maliit na kahon ng mga lumang laruan. Yaya Chelsea, Daddy, tingnan niyo po ang nahanap ko sa lumang cabinet. Napatigil ang dalawa sa kanilang pagtatalo. Lumapit ang munting bata, binagsak ang kahon sa ibabaw ng kama. Sa pagkahulog ng kahon natapon ng iba't ibang maliliit na gamit, mga lumang hair clip, maliliit na manika, isang balot ng lumang papel, ngunit ang kumawag sa atensyon ni Red at Chelsea ay isang pampalabas na bagay na nahulog mula sa isang nakatagong velvet pouch. Isang gintong singsing na may nakaukit na letrang R&J. Na makita ni Chelsea ang singsing, pumatak ang luha niya nang di namamalayan. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan to ng kanyang palad. Ang singsing na to, bulong ni Chelsea sa garalgal na boses. Ito yung singsing sa panaginip ko. Ang singsing hawak ng dugo ang kamay sa gitna ng apoy. Nanigas ang buong katawan ni Red. Ang singsing na hawak na Chelsea ay ang wedding ring ni Jesusa, ang singsing na pinagpalagay niyang nawala sa mismong araw ng aksidente at kailanman hindi nahanap ng mga pulis. Saan mo nakuha yan, Charlotte? Sigaw ni Red sa anak habang mabilis na lumalapit. Gulat at natakot ang bata sa sigaw ng ama kaya agad nagtago sa likod na Chelsea. Sa ilalim po ng kama sa kwarto ni Tio Marco, nahanap ko po ng isang araw na naglalaro kami. Tila huminto ang tibok ng puso ni Red. Sa kwarto ni Marco? Bakit nasa kwarto ng kanyang bayaw ang nawawalang wedding ring ng kanyang asawa? At bakit alam ni Chelsea ang itsura nun bago pa man to makita? Napatitig si Red kay Chelsea. Ang mga mata ng dalaga na puno ng luha at pagkalito, saktong-sakto sa mata ng kanyang asawa kapag natatakot to. Ang kuryenteng lumabas nung halikan niya to kagabi, ang mga laalang di dapat nito nalalaman at ang singsing na ito. Dahan-dahan lumapit si Red kay Chelsea. Hinawakan ang kamay ng dalaga, ang kamay na humahawak sa singsing at dahan-dahang sinuot ang singsing sa hintuturo nito. Kasha, saktong-eksakto ang sukat. Sino ka ba talaga, Chelsea? Mahinang bulong ni Red habang nakatitig sa mata ng dalaga. May luhang pumatak mula sa sariling mga mata. O dapat ba kitang tawaging Jesusa? Napatitig si Chelsea sa singsing na nasa kanyang daliri. Kasabay ng pagsuot noon ay ang muling pagkirot ng kanyang ulo at ang paglutang ng isang pamilyar na boses sa kanyang isip. Isang boses na tumatawag sa pangalang, Red, iligtas mo ang anak natin? Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging napakabigat matapos isuot ni Red ang singsing sa daliri ni Chelsea. Eksaktong-eksakto ang sukat noon, walang bawas, walang kulang, na tila balikas na doon ang nakalaan ng gintong alahas. Ang bawat nakatutulimbal na katahimikan. Sino ka ba talaga, Chelsea? Pabalik-balik na tanong ni Red sa kanyang sarili. Habang nanginginig ang kanyang kamay, nakahawak pa rin sa gem ng singsing. O dapat ba kitang tawaging Jesusa? Di nakasagot si Chelsea. Ang kanyang ulo ay patuloy na kumikirot. Nang napakatindi na parabang may isang malaking pader sa kanyang isip ang unti-unting ginigiba ng mga nakatagong alaala. Ang boses na tumatawag sa pangalang Red, ang tunog ng umiiyak na sanggol, at ang amoy ng nasusunog na gasolina patuloy sumasabog sa kanyang kaisipan.
Sir Red, hindi ko po alam. Naiiyak at pabulong na sagot ni Chelsea habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang kamay. Natatakot po ako. Bakit po nagkaganito ang lahat? Bakit po pakiramdam ko nahuhulog ako sa isang bangin na hindi ko po alam kung saan ko pupuntahan? Bago pa makapagsalitang muli si Red, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag na sapatos sa kahoy na sahig mula sa hallway. Mabilis pumasok sa silid ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ngunit may matitigas at malalamig na mata. Si Marco, ang kapatid ng yumao umanong asawa ni Red na si Jesusa. Red, anong ibig sabihin ito? Galit at baka sa matinding kaba na sigaw ni Marco habang nakatitig sa dalagang nakatayo sa tabi ni Red. Nang mapansin ni Marco ang gintong singsing na nasa daliri ni Chelsea, naging napakalutang ng takot at panginginig sa kanyang mukha. Mabilis niyang pinalitan ang kanyang ekspresyon ng matinding galit at pumasok pang lalo sa loob ng kwarto. Bakit nandito pa rin ang babaeng yan? Sigaw muli ni Marco habang tinuturo si Chelsea. Red, nababaliw ka na ba? Pinapanatili mo sa bahay na tong isang hampas lupang kamukha lang ng kapatid ko. At bakit hawak niyang rings na yan? Malamig at matalim na humarap si Red sa kanyang bayaw. Ang kanyang mga matang puno ng pagkalito kanina muling naging kasing lamig ng yelo. Charlotte found the ring inside your room, Marco. Bakit nasa kwarto mo ang wedding ring ng asawa ko na dapat nawala sa gitna ng aksidente? Natigilan si Marco. Naparanok ng malalim at mabilis na iniwas ang kanyang mga mata habang umawit ang kanyang panga. Nahanap ng mga pulisya noon. Binigay nila sa akin pero dahil sa labis mong pagdadalamhati, hindi ko muna binigay sa'yo para hindi ka masaktan. At yang babaeng yan, huwag mong sasabihing pinaniniwalaan mo ang mga haka-haka niyan. Wala akong sinasabi, Marco. Matigas sa sagot ni Red habang pumapagitan sa gitna ni na Marco at Chelsea. Tila natural na pinoprotektahan ng dalaga mula sa galit ng bayaw. Pero magmula ngayong araw, walang sino mang makakasakit o makapagpapalabas kay Chelsea sa mansong ito. Hanggat hindi ko natutuklasan ang buong katotohanan, nababaliw ka na nga, Red. Galit na bulyaw ni Marco bago mabilis at tumalikod at patabog na lumabas ng silid. Ngunit bago to tuluyang makalayo, nag-iwan to na isang napakatalim at nakakatakot na sulyap kay Chelsea. Isang sulyap na puno ng banta at lihim na panganib. Pagkaalis ni Marco, napaluhod sa gilid ng kama sa Chelsea dahil sa matinding pagod at tensyon. Agad siyang nilapitan ni Red, pinalibutan ng kanyang malalaking kamay ang balikat ng dalaga. Are you okay? Mahinang tanong ni Red. Ang lambing at pag-aalala sa kanyang boses ay napakalayo sa malamig na lalaking nakilala ni Chelsea nung unang gabi sa bar. Tumingin si Chelsea sa mga mata ni Red. Sa kabila ng matinding takot, dala ng paglitaw ni Marco, naroon na isang kakaibang init at seguridad sa tuwing hawak siya ng lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Chelsea ang kamay ni Red na nakapatong sa kanyang balikat. Sir Red, natatakot po ako kay Sir Marco. Pag-amin ng dalaga habang nanginginig ang kanyang mga labi. Nung tingnan niya po ako kanina, parang nakita ko na po ang mga matang yon. Sa gitna ng usok at apoy may isang taong nakatayo habang nakatitig sa akin habang nasusunog ang kotse. Nanigas si Red sa kanyang narinig. Napapikit siya ng mariin habang unti-unti nabubuo sa kanyang isip ang isang nakakagimbal na posibilidad. Si Marco ba ang may gawa ng aksidente? Dahan-dahan inilapit ni Red ang kanyang mukha kay Chelsea. Marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hindalaki. Huwag kang matakot, Chelsea o Jesusa. Hinding-hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa iyong muli. Hinding-hindi na ako magkakamali tulad ng ginawa ko nung nakaraan. Napatitig si Chelsea sa mamula-mulang labi ni Red. Ang kuryenteng lumabas nung halikan siya nito sa library ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kalituhan sa kanyang totoong pagkatao, alam ni Chelsea sa kanyang sarili na ang nararamdaman niyang pagmamahal at pagnanasa para sa lalaking to ay hindi lang basta alaala. Ito ay totoong-totoo sa kasalukuyan. Red, pabulong na tawag ni Chelsea. Sa kauna-unahang pagkakataon na ginamit niya ang pangalan ng lalaki ng walang sir. Bahagyang nagulat si Red, ngunit napangiti ng napakalambing. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ng kahit na sino sa loob ng maraming taon. Yumingkit ang kanyang mga mata
habang dahan-dahang dinikit muli ang kanyang mga labi sa labi ni Chelsea para sa isang marahan, puno ng pangako at pinalawig na halik. Subalit sa labas ng mansyon, sa gitna ng madilim na kalsada, nakatigil ang kotse ni Marco. Hawak nito ang kanyang telepono habang galit na naguutos sa kabilang linya. Kailangan nating tapusin ang hindi natin natapos. 1 taon nang nakararaan. Galit na bulong ni Marco sa telepono. Buhay ang kapatid ko. Kailangan niyang tulungang mawala bago pa niya maalala ang lahat. Tahimik ang buong mansyon, ngunit ang bawat sulok nito tila binabalot ng di maipaliwanag na panganib. Matapos ang marubdob at puno ng pangakong halik sa pagitan ni Red at Chelsea, hindi na magawang iwan ng lalaki ang dalaga kahit sa isang saglit. Alam ni Red na ang banta ni Marco ay hindi patas na laro. Ito ay isang sigaw ng taong nag-aagaw buhay para lang matakpan ang sariling kasalanan. Pinalitan ni Red lahat ng mga gwardya sa paligid ng mansyon at personal niyang binantayan ang pintuan ng kwarto ni Chelsea at ng mga bata. Sa loob ng silid nakaupo si Chelsea sa tabi ng 2 munting anghel na mahimbing nang natutulog. Hawak-hawak niya ang gintong singsing na nakasuksok sa kanyang daliri. Sa bawat paghipo niya sa malamig na metal nito, mas lalo nagiging malinaw ang mga piraso ng kanyang nakaraan. Hindi ako basta replika. Ako si Jesusa. Pero paano ako naging si Chelsea? Paano ko napunta sa pamilyang nagpalaki sa akin sa baryo? Nabasag ang kanyang pag-iisip nang biglang mamatay lahat ng ilaw sa buong mansyon. Nilamon ng matinding kadiliman at katahimikan ng paligid. Isang katahimikang binasag ng nakakatakot na tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa ibabang palapag. Mabilis na pabalikwas si Red mula sa kanyang upuan sa hallway. Binunot niyang nakatago niyang barel mula sa kanyang jacket at mabilis ang paghinga ngunit malamig ang mga mata. Alam niyang dumating ang mga tauhan ni Marco. Chelsea, manatili ka sa loob. Pabulong ngunit mariing utos ni Red habang binubuksan ng kaunti ang pinto ng kwarto. Ipasara mo ang pinto at wag kang lalabas ng mga bata kahit anong mangyari. Red, pakiusap, mag-iingat ka. Nanginginig na pakiusap ni Chelsea habang nakahawak sa kamay ng lalaki. Tumingin si Red sa kanya sa gitna ng dilim. Hinawakan ang kanyang pisngi at mabilis na idinampi ang kanyang labi sa noo ni Chelsea. I lost you once. I won't lose you again tonight. Pagkasara ng pinto, mabilis tinawid ni Red ang madilim na hallway. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga putok ng baril sa ibaba. Isang patunay na nakikipagpalitan na ng putok ang kanyang mga gwardya sa mga nakapasok na salarin. Sa pamamagitan ng night vision flashlight at ng kanyang matalas na pandinig, bumaba si Red sa 2 hagdanan. Doon, 2 lalaking nakamaskara at may hawak na armadong patalim ang mabilis na umaakyat. Bago pa man makaputok ang isa, mabilis sumugod si Red. Sa pamamagitan ng kanyang matitigas na suntok at sipa, mabilis niyang naitumba ang unang lalaki habang binaril sa binti ang ikalawa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng malaking haligi sa sala. Si Marco, may hawak na nakakakasang baril at may baluktot at nakakakilabot ng ngiti sa labi. Gusto mo talagang protektahan ng multong yan, Red? Galit at parang halimaw na sigaw ni Marco. 1 taon kong pinaghirapan na burahin ang kiber ng babaeng yan sa buhay natin. Akin ang kumpanya. Akin ang perang dapat ay kay Jesusa. Hindi ko hayaang sirain ng isang hampastupang tulad niya lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw ang nagtanggal ng preno ng kotse niya. Malamig, ngunit may matinding puot na wika ni Red, habang dahan-dahang tinuturo ang kanyang baril kay Marco. Ikaw ang nagtangkang pumatay sa sarili mong kapatid? Oo, at dapat lang na mamatay siya, sigaw ni Marco habang tinutok din ang baril kay Red. At kung kailangan patayin kita para makuhang lahat, gagawin ko. Sa loob ng silid, naririnig ni Chelsea ang sigawan at ang mga putok ng baril. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatago ang mga bata sa likod ng aparador. Ang matinding takot para sa buhay ni Red nagdulot na isang napakalakas na pagsabog sa kanyang kaisipan. Ang mga pader sa kanyang isip tuluyang nawarak. Flashback matapos ang flashback, ang gumuhit sa kanyang memorya. Ang aksidente, ang pagbaliktad ng kotse, ang pagdating na isang matandang mag-asawa, ina at ama ni Chelsea na nakakita sa kanyang dugang katawan sa gilid ng ilog kung saan siya nahulog matapos ang pagsabog.
ang pagkawala ng kanyang alaala, ang pag-aampon sa kanya ng mag-asawa dahil sa awat sa pagmamahal, at ang pagbibigay sa kanya ng pangalang Chelsea. Ako si Jesusa. Pabulong at umiiyak na usal ng dalaga habang tuloy-tuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. At ang lalaking nasa ibaba, ang lalaking yon ang mahal ko? Di na nagdalawang isip pa si Chelsea. Kumuha siya ng isang mabigat na brass statuette sa ibabaw ng mesa at mabilis binuksan ang pinto. Yaya Chelsea, tawag ng munting si Charlotte. Manatili kayo rito, baby. Ililigtas ni mommy ang daddy ninyo. Matapang at puno ng determinasyong sagot ni Jesusa o Chelsea bago patakong bumaba sa hagdanan. Sa sala, nakatutok ang baril ni Red at Marco sa isa't isa. Isang maling galaw lamang tiyak na may mamamatay. Drop the gun, Marco. Utos ni Red habang umigting ang panga. Huli ka na. Paparating na ang mga pulis. Mamamatay ka muna bago sila makarating. Sigaw ni Marco at handa ng kalabitin ng pumatay na baril. Ngunit, bago pa man niya maidikit ang kanyang daliri sa gatilyo, isang mabilis na figura ang sumugod mula sa kanyang likuran. Buong lakas na ihampas ni Chelsea ang mabigat na brass statuette sa ulo ni Marco. Napasigaw sa matinding sakit si Marco habang napaluhod at nabitawan ang kanyang baril. Mabilis dumating si Red at buong lakas sinipa ang baril ni Marco papalayo bago buong lakas na pinadapa ang bayaw sa sahig at pinalibutan ng gawa sa bakal na handcuff ang mga kamay nito. Hinihingal si Chelsea habang nakatayo sa gitna ng sala, hawak pa rin ang mabigat na pampatama. Tumingin si Red sa kanya, puno ng pagkamangha, pagmamahal at matinding emosyon. Dahan-dahang binaba ni Chelsea ang hawak na bagay. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Red. Walang alinlangan, walang takot. Red, umiiyak ngunit nakangiti ang bulong ni Chelsea. Naalala ko na ang lahat. Naalala ko na ang gabi ng aksidente at naalala ko na kung gaano kita kapanghahawakan at kahalaga sa buhay ko. Nalaglag ang puso ni Red, ang kanyang mga mata na puno ng sariwang mga luha habang dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Jesusa? Bulong ni Red sa garalgal na boses. Ako to, Red. Ako ang asawa mo. Hindi ako replika. Bumalik ako para sa'yo at sa mga anak natin. Sagot ng dalaga habang mabilis sa tumakbo at buong lakas na yumakap sa leeg ng lalaki. Pinalibutan ni Red ng kanyang malalaking kamay ang bewang ni Jesusa. Inangat ito at mahigpit na niyanig sa kanyang dibdib habang umiiyak ng napakalakas. Isang matinding iyak ng ginhawa at pasasalamat matapos ang mahabang panahon ng kadiliman at pagdadanamhati. Umalingaw-ngaw ang wangwang ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya sa labas ng mansyon, habang ang mga kumikistap na pulang ilaw ay pumupunit sa kadiliman ng madaling araw. Hinila ng mga otoridad ang dugoang si Marco habang nakaposas ang mga kamay nito. Walang humpay ang galit na mura at banta ng lalaki, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang kasakiman tuluyan ng bumagsak. Sa loob ng malawak na sala, tila huminto ang mundo para sa 4 na taong naroon. Nakaluhod si Red sa mabilis at humihipong carpet, nakayakap na napakahigpit kay Jesusa na sa loob ng mahabang panahon ay kinilala bilang si Chelsea. Ang bawat paghikbi ni Red ay nagdadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Isang matinding pagpapakawala ng sakit na kanyang dinala sa loob ng isang taong walang kasiguraduhan. Buhay ka, Jesusa? Paulit-ulit na bulong ni Red sa garalgal na boses habang ibinabaon ang kanyang mukha sa buhok ng asawa. Inaalala ang pamilyar na amoy na kailanman ay hindi niya nalimutan. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung di kita nahanap kaagad. Patawarin mo ko sa mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Umiiyak na umiling si Jesusa habang hinahaplos ang basang pisngi ng kanyang kabiyak. Hinawakan niya ang 2 pisngi ni Red, hinalikan ang mga labi nito. Isang halik na puno ng matinding pagmamahal, ginhawa at ang pananabik ng 2 pusong matagal nang nawalay. Wala kang kasalanan, Red. Ako to. Ako ang bumalik sa'yo. Malambing na sagot ni Jesusa habang nakatitig sa matatalim ngunit puno ngayon ng lambing na mga mata ng lalaki. Ang pagmamahal mo at ang mga anak natin ang gumising sa mga natutulog kong alaala. Nabasag ang kanilang eksena nang marinig ang mahihinang hakbang mula sa hagdanan. Naroon sina Emma at Charlotte,
nakatayo habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hawak ang kanilang maliliit na laruan at may mga matang puno ng pagtataka at pag-asa. Mama? Mahinang tawag ni Eman, ang 5 taong gulang na batang lalaki na matagal nang nagkimkim ng lungkot. Di na napigilan pa ni Jesusa ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod at ibinuka ang kanyang mga bisig. Eman, Charlotte, hali kayo kay Mama, mga anak. Parang mga ibon na nakawala sa hawla. Patakbong sumugod ang 2 bata patungo sa kanyang piling. Buong lakas na niyakap ni Jesusa ang kanyang mga anak, habang si Red gumapang din papalapit at pinalibutan silang 3 ng kanyang malalaking braso. Ang init ng kanilang pamilya ay muling nabuo sa gitna ng malamig na gabi. Sabi ko na nga ba ikaw si Mama. Iyak ng munting si Charlotte habang isiniksik ang mukha nito sa leeg ng ina. Sabi ko kay Daddy, amoy Mama ka. I'm sorry baby, hindi na uulit si Mama. Hindi ko na kayo iiwan muli. Pangako ni Jesusa habang paulit-ulit hinahalikan ng ulo ng kanyang 2 anak. Pagsapit ng umaga, tahimik na nakaupo si Jesusa sa balkonahe habang hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Nakasuot siya ng formal at mamahaling damit, ang damit na para talaga sa kanya bilang misis ng isang bilyonaryo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabalik sa marangyang buhay, may isang mabigat na bagay pa rin ang nagpapasakit sa kanyang dibdib. Sina Nainay at Taytay Berting ang simpleng mag-asawa na nagligtas at nagpalaki sa kanya sa baryo bilang si Chelsea. Lumapit si Red mula sa kanyang likuran. Pinalibutan ang bewang ng asawa ng kanyang mga braso at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Anong iniisip mo, my love? Mahinang tanong ni Red habang inaalala ang bawat kurba ng mukha ng asawa. Iniisip ko sina Nainay at Taytay, pag-amin ni Jesusa habang nakatingin sa malayo. Wala silang kasalanan, Red. Iniligtas nila ako nung gabi ng aksidente habang lumulutang ako sa ilog. Minahan at inalagaan nila ako na parang tunay na anak. Hindi ko kayang talikuran ang buhay na binigay nila sa akin bilang si Chelsea. Napangiti na napakalambing si Red at hinalikan ng pisngi ni Jesusa. Naiintindihan ko, hindi rin natin sila tatalikuran. Sila ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon at nakabalik sa piling ko. Tutulungan natin sila at bibigyan ng magandang buhay na nararapat para sa kanila. Nakahinga ng malawag si Jesusa, napasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Ngunit agad ding napalitan ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha nang maalala ang iba pang detalye ng aksidente na kanyang natuklasan sa kanyang alaala. Red, simula ni Jesusa nang may panginginig sa boses. Hindi lang si Marco ang may gawa nito. Kunot noong humarap si Red sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Noong gabing nahulog ako sa kotse ko sa ilog. Bago nawala ng preno ang sasakyan, may tumawag sa akin sa telepono. Isang babae. Malamig at may puot na pahayag na Jesusa. Inamin niya sa akin na matagal niya nang gustong makuha ang posisyon ko sa buhay mo at sa kumpanya. Siya ang nagbayad kay Marco para sabotahin ang kotse ko. Umigting ang panga ni Red at nangyasing lamig ng yelo ang kanyang mga mata. Sinong babaeng yon, Jesusa? Tumingin diretso si Jesusa sa mga mata ng kanyang asawa. May bagong tapang at determinasyon na hindi pa nakikita sa kanya kailanman. Si Samantha, ang kumpare at VP ng inyong kumpanya? Nabalot ng matinding katahimikan ang napakalaking conference room sa tuktok ng Smith Financial Tower. Sa gitna ng mahabang mesa nakaupo si Samantha, ang magandang vice president ng kumpanya. Habang nakasandal sa kanyang swivel chair at nakangisi ng may matinding kasakiman. Hawak niya ang mga papeles na formal maglilipat sa kanya ng malaking porsyento ng shares matapos ang pagkaaresto kay Marco. Sa wakas, pabulong at nagagalak na usal ni Samantha sa sarili habang pinalilipag ang kanyang mga daliri sa mesa. Pagkatapos ng 1 taon, akin ang lahat. Akin ang kumpanya at wala nang hahadlang para maging akin ka rin, Red. Agad bumukas ang napalaking double doors ng silid. Pumasok si Red. Nakasuot ng kanyang formal na itim na tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng malamig at nakakatakot na ekspresyon. Sa kanyang likuran nakatayo ang 2 armadong gwardya at ang legal team ng pamilya. Red, darling. Mabilis at sweet na bati ni Samantha habang tumatayo at naglalakad papalapit.
Pilit pinapakita ang kanyang pag-aalala. Nabalitaan ko ang nangyari kay Marco. How awful! Di ko akalain na magagawa yon ng sarili mong bayaw kay Jesusa. But don't worry, I'm here. Tutulungan kitang pamahalaan ng kumpanya. Huwag ka nang mag-abala, Samantha. Malamig at matigas na putol ni Red habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng babae. Dahil ang tunay na may-ari ng shares na yan ay narito na para kunin ang sa kanya. Napakunot ang noo ni Samantha. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, marahang bumukas muli ang pinto. Bumaba tingin ang lahat sa isang matangkad, napakaganda at eleganteng babae na dahan-dahan pumasok sa silid. Nakasuot ito na napakagandang kulay pulang formal na dress. Nakatali ang buhok, may matapang na kolorete sa labi. Ang kanyang bawat hakbang ay naglalabas na isang matinding kapangyarihan at otoridad. Nalaglag ang mga papel sa kamay ni Samantha. Nangingasing puti ang kanyang mukha at napaatras siya hanggang maipit ang kanyang binti sa swivel chair. Jesusa? Nauutal, nanginginig at parang nakakita ng multo na bulong na Samantha. Imposible. Patay ka na. 1 taon ka ng patay. Isang matamis ngunit napakadamig ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae. Lumapit siya sa tapat na Samantha at huminto. Ilang pulgada lang ang distansya mula sa nanginginig na kaaway. Masamang damo ako, Samantha. Mahirap mamatay. Pabalang at may matinding diin na wika ni Jesusa. Akala mo ba tuluyan mo na akong nabura sa mundong to? Akala mo ba magtatagumpay ang maitim ninyong plano ni Marco? Nababaliw ka na. Nagpapanggap ka lang. Galit at nanginginig na sigaw ni Samantha habang tinuturo ang dalaga. Red, huwag kang maniniwala sa kanya. Isang cheap replica lang ang babaeng yan. Isang impostora na gustong kumuha ng pera mo. Isang malakas at mabilis na sampal ang lumagapak sa pisngi ni Samantha. Tumagilid ang ulo ni Samantha sa tindi ng lakas ng palad ni Jesusa. Napahawak ang babae sa kanyang namumulang pisngi habang nanlalaki ang mga mata sa gulat at sakit. Yan ay para sa lahat ng paghihirap na dinanas ko nung mawala ang alaala ko. Matapang na sigaw ni Jesusa habang nakatitig ng diretso sa kanya. At para sa pagtatangka mong sirain ang pamilya ko? Mabilis inilabas ni Red ang kanyang phone at nilagay ito sa ibabaw ng lamesa. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang audio recording. Ang mismong boses ni Marco habang nakakulong sa presinto. Malinaw na inilalantad ang bawat detalye. Si Samantha, siya ang nagbayad sa akin ng 50 milyon para putulin ang kable ng preno ng kotse ni Jesusa. Siya ang gustong pumatay sa kapatid ko para maagaw niya ang posisyon sa kumpanya at si Red. Bumagsak sa sahig si Samantha, tuluyang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Pumatak ang kanyang mga luha sa matinding takot at kahilingan habang ang mga pulis ay dahan-dahang pumasok sa silid upang kabitan ng posas ang kanyang mga kamay. No, Red, please. Mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Pagmamakaawa ni Samantha habang ginagapang ang paanan ni Red. Tumingin si Red sa kanya ng may matinding puot at nginig. Hindi pag-ibig ang tawag dyan, Samantha. Kasakay man yan. At sa kulungan mo pagdurusahan lahat ng yan. Mabilis sinila ng mga pulis si Samantha palabas ng silid habang ito'y naghihiyaw at umiiyak sa matinding galit at pagsisisi. Nang makalabas ang lahat, naiwang mag-isa si Red at Jesusa sa loob ng malawak na silid. Nawala ang matigas at matapang na reaksyon ni Jesusa, napalitan ng kaunting pagod. Lumapit kaagad si Red at pinalibutan ng kanyang malaking braso ang bewang ng asawa mula sa likuran. Siniksik nito ang mukha sa leeg ni Jesusa at huminga ng malalim. Tapos na, my love? Mahinang bulong ni Red habang inaalala ang bawat hirap na kanyang pinagdaanan. Ligtas na ang pamilya natin. Humarap si Jesusa sa kanya at pinagtwine ang kanyang mga daliri sa kamay ng lalaki. Nakasuksok doon ang kanyang wedding ring. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw na pumapasok mula sa glass window. Salamat, Red. Salamat dahil hindi ka sumungko sa akin. Kahit nung akala mo ay isa lang akong hampastupang yaya na bumabagabag sa buhay mo. Nakangiting biro ni Jesusa. Napangiti si Red. Isang tunay, napakatamis at puno ng ligayang ngiti.
Niyuko niya ang kanyang ulo at marahang idinikit ang kanyang mga labi sa labi ng asawa para sa isang matamis, mahaba at pinalawig na halik. Isang halik na muling nagpagkabuo ng katarungan at ng pag-ibig na kailanman ay hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo o kamatayan. Pagkaraan ng ilang buwan sa mansyon, naroon ang dalawang bata, sina Eman at Charlotte, na masayang nagtatakbuhan sa damuhan. Sa kabilang mesa ay nakaupo sina Nainay at Tatay Berting. May maayos at mamahaling damit. Masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Binigyan sila ni Red at Jesusa ng sarili nilang negosyo at malaking bahay bilang pasasalamat sa pagligtas at pag-aalaga sa kanyang buhay. Nakatayo sina Red at Jesusa sa balkonahe habang nakatanaw sa kanilang pamilya. Nakasandal ang ulo ni Jesusa sa dibdib ng kanyang kabiyak habang hawak ang isang baso ng buko juice. Naisip ko lang, pabulong na wika ni Jesusa habang nakatitig sa mga bata. Paano kung hindi ako naging si Chelsea? Paano kung hindi ako nagtinda ng balot sa gabing yon? Hinalikan naman ni Red ang kanyang noo at mahigpit siyang niyakap. Kahit sang sulok ka man ng mundo, mapadpad. Kahit ano pang pangalan ang gamitin mo, hahanapin at hahanapin kita. Dahil ang puso ko, Jesusa, ay nakatali na sayo magpakailanman. Iniangat ni Jesusa ang kanyang mukha at nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang ilalim ng magandang paglubog ng araw. Isang patunay na matapos ang mahabang kadiliman at impero ng nakaraan, ang tunay na pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. Pagkatapos ng grandiosong selebrasyon sa bakuran ng mansyon, lumalim na ang gabi at tuluyan ng nilamon ng katahimikan ng dilim ang buong paligid. Ang mga ilaw sa labas ay marahang sumasayaw sa ihip ng malamig na hangin. Sa wakas, matapos ang ilang buwang puno ng takot, pagsubok at gulo, natutulog ng mahimbing sina Emma at Charlotte sa kanilang silid. May mga ngiti sa labi at payapa ang mga isip. Sa master's bedroom, nakatayo si Jesusa sa tapat na napakalaking glass window. Nakasuot siya ng isang makinang at kulay puting silk nightgown na pinaliligiran ng manipis na lace. Nakalugay ang kanyang mahabang buhok habang nakatingin sa liwanag ng buwan. Subalit sa kabila ng kanyang kagandahan at katahimikan ng paligid ay bakas pa rin ang kaunting panginginig ng kanyang mga daliri. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit si Red. Nakatapis lamang to ng sweatpants, nakalabas ang matitigas itong abs sa dibdib, at may hawak na maliit na baso ng tubig. Naramdaman ni Red ang bahagyang pakikirig ng balikat ng asawa. Binaba niya ang baso sa side table at maingat na pinalibutan ang kanyang malaking braso ang bewang ni Jesusa. Siniksik ni Red ang kanyang mukha sa malamig at mabangong leeg ng asawa. Marahang humihinga doon habang iniaangat ang kanyang mga kamay para idikit ang kanyang palad sa tiyan ni Jesusa. Ayaw mo pa bang matulog, my love? Pabulong ngunit napakalambing na tanong ni Red na nagdulot ng pangingilabot sa buong katawan ng dalaga. Huminga ng malalim si Jesusa at sinandal ang kanyang ulo sa matigas sa dibdib ng lalaki. Hindi lang ako makapaniwala, Red, na pagkatapos ng lahat ng nangyari, mula nung gabing dinukot ako bilang si Chelsea, nung ibenta ako sa bar, nung dalhin mo ako rito bilang yaya, hanggang sa pagkabuklod ng lahat ng lihim ni Marco at Samantha, naririto na rin tayo, buhay, magkasama, at buo. Dahan-dahan iniharap ni Red ang asawa sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, matatalim na puno at ng matinding pagnanasa at pagmamahal. Ang mga mata ng bilyonaryo, hinawakan niya ang pisngi ni Jesusa gamit ang kanyang hinlalaki. Dahan-dahang pinunasan ang isang maliit na luha na nanggaling sa mga mata nito. Huwag mo nang isipin ang mga yon, Jesusa. Mariin at merong paninindigan ng panginginig sa boses na wika ni Red. Namatay na si Chelsea, ang hampasupang yaya, at patapos na rin ang kwento ng babae na pinagtangkaang patayin ng kanyang sariling pamilya. Ang tanging natitira na lamang ngayon, ikaw at ako at ang pamilya natin. Napatitig si Jesusa sa mamulang-mulang labi ni Red
ang kuryenteng lumabas nung mga unang gabi na hawakan siya nito bilang isang replika ay muling sumabog ng mas matindi at mas marubdob. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Iniangat ni Jesusa ang kanyang braso at pinalibutan ang leeg ng kanyang kabiyak. Pinakita mo sa akin, Red. Pinaramdam mo sa akin na totoong naririto na ako sa piling mo. Hindi na nagdalawang isip pa si Red. Sa isang mabilis at pinalawig na galaw, iniyuko niya ang kanyang ulo. Sinakop ang mga labi ni Jesusa sa isang marubdob, malalim at nag-aalab na halik. Isang halik na naglalaman ng lahat ng taon ng pangungulila, ng bawat patak ng luhang iniiyak niya nung akala niyang wala na ito, at ang matinding pagnanasa ng isang lalaki sa kanyang iisang reyna. Napasimangot sa matamis na sakit si Jesusa nang iangat siya ni Red sa kanyang mga bisig at maingat na ibaba sa malambot na kitang kama. Ang bawat dampisa, balat, ang bawat paghinga na nagtatagpo sa gitna ng kadiliman ay nagpapatibay sa katotohanan na walang sino man ang makapaghihiwalay sa kanilang muli. Pagsapit ng umaga, pumasok ang maliwanag na sikat ng araw sa malawak na bintana ng kwarto. Dahan-dahang iminulat ni Jesusa ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang napakagwapong mukha ni Red na nakatitig na pala sa kanya habang nakatagilid sa may kama. Nakasandal ang ulo sa kanyang kamay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Red. "Good morning, Mrs. Smith." Natawa ng mahina si Jesusa at siniksik ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. "Good morning, Mr. Smith. Kanina ka pagising?" "Matagal na," lambing ni Red habang hinahaplos ang mahabang buhok ng asawa. "Gusto ko kasing masigurado na kapag nagdilat ka ng mga mata, ako kaagad ang makikita mo, na hindi lamang to isang magandang panaginip." Bago pa man makasagot si Jesusa, biglang bumukas ang pinto ng kanilang silid. "Mama! Daddy!" Masayang sigaw ni na Emma at Charlotte habang patakbong lumalapit sa malalaking kama. Agad tumalon ang dalawang bata sa ibabaw ng kumot, pinalibutan ng kanilang mga magulang. Natawa ng malakas si Red habang hinuhuli ang dalawang bata at kiniliti ang mga ito, habang si Jesusa naman buong pagmamahal na yumakap sa kanilang tatlo. Ang silid na dating balot ng matinding kalungkutan, malamig na pader at mga phantom ng nakaraan ay napuno ngayon ng tawanan, init at walang katapusang kaligayahan. Subalit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang nag-ring ang personal na telepono ni Red na nakapatong sa side table. Tumingin si Red sa screen at napakunot ang kanyang noo na makitang pangalan ng kanyang pampribadong investigador. Inabot ni Red ang telepono at sinagot ito. "Hello? Mr. Smith." Seryoso at mabigat ang boses ng investigador sa kabilang linya. "Nasa kulungan na si Marco at Samantha, pero may bago kaming natuklasan sa background check ng pamilya at sa mga nag-ampon kay Mrs. Smith sa baryo, kina Nainay Berting." Natigilan si Red. Bahagyang lumayo ang kanyang tingin habang nakatitig kay Jesusa na masayang nakikipaglaro sa mga bata. "Anong ibig mong sabihin?" Pabulong at matigas sa tanong ni Red. "Hindi lang basta nakapulot ng aksidenteng tao si Nainay at Taytay Berting nung gabing yon, Sir Red," wika ng investigador. "May isang taong nagbayad sa kanila ng malaking halaga noong gabing yon para itago si Jesusa at palitan ng tuluyan ang kanyang pagkatao bilang si Chelsea." Ang saya at tawanan sa loob ng silid ay biglang napalitan ng isang mabigat at nakalilitong katahimikan para kay Red. Habang nakatitig sa kanyang asawa na masayang nakikipaglaro kina Emma at Charlotte, pakiramdam niya muling pumutok ang lupa sa kanyang ilalim dahil sa sinabi ng kanyang investigador sa telepono. May isang taong nagbayad sa kanila ng malaking halaga noong gabing yon para itago si Jesusa at pilitang tuluyan ang kanyang pagkatao bilang si Chelsea. "Red, may problema ba?" Nag-aaralang tanong ni Jesusa habang nakapansin sa biglang pamumutla at pagtagimtim ng mukha ng kanyang kabiyak. Mabilis tinago ni Red ang kanyang emosyon. Pinatay ang tawag sa telepono. Pilit siyang ngumiti at hinaplos ang ulo ni Charlotte. "Wala, my love. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina tungkol sa ilang natitirang dokumento ng kumpanya. Magpalit muna kayo ng mga bata, ha?" Kahit may kaunting pagtataka sa mga mata ni Jesusa, tumango ito at sinama ang mga bata palabas ng silid.
Pagkaalis ng pamilya, napasandal si Red sa pader at napapikit ng mariin. Ang mga taong itinuring nilang tagapagligtas, inaakala nilang mabubuting magulang na nag-ampon kay Jesusa mula sa kawalan, ay may tinatagong malalim at madilim na lihim. Pagkalipas ng 2 oras, sa isang pampribadong silid sa isang eksklusibong hotel sa lungsod, nakaupo si Nainay at Taytay Berting. Nakasuot na magagandang damit, ngunit baka sa kanilang mga mukha ang matinding kaba habang nakatitig kay Red na nakaupo sa tapat nila. Napapaligiran ng 2 matitigas na gwardya. Binagsak ni Red sa ibabaw ng mesang isang kapal na mga babasahin at mga litrato mula sa nakaraan. Mga bank records at litrato ng isang misteryosong lalaki na nag-abot ng bag ng pera sa kanila 1 taon nang nakakaraan sa gilid ng ilog. Anong ibig sabihin nito, Nainay? Taytay? Malamig, matigas at parang yelong tanong ni Red habang umigting ang kanga. Akala namin iniligtas niyo si Jesusa dahil sa awa at pagmamahal, pero lumalabas na binayaran kayo para itago siya at burahin ang kanyang pagkatao? Nangingasing puti ang mukha ng mag-asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Nainay habang napahawak sa kanyang dibdib, at si Taytay Berting naman ay napayakon siyang sa matinding kahihiyan at ng takot. Red, intindihin mo kami, umiiyak na pakiusap ni Nainay. Wala kaming masamang intensyon sa bata. Walang masamang intensyon? Galit na sigaw ni Red habang itinutukod ang kanyang mga kamay sa mesa. Pinalabas niyo siya na sa Chelsea. Pinagtrabaho ninyo siya sa kalsada. Tinago niyo siya sa akin at sa mga anak niya sa loob ng 1 taon. Sino ang nagbayad sa inyo? Bago pa man makasagot si Taytay Berting, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Jesusa, hingal na hingal, at nakatitig sa kanila ng may matinding gulat at luhas sa mga mata. Sinundan niya si Red matapos siyang maghinala sa kilos ng lalaki kanina. Jesusa! Pabulong at garalgal na tawag ni Nainay habang sinusubukang lumapit. Totoo ba? Nanginginig na tanong ni Jesusa habang unti-unting pumapatak ang kanyang mga luha. Nainay, Taytay, totoo ba ang naririnig ko? Binayaran kayo para itago ako. Minahal niyo ba talaga ako bilang Chelsea o ginawa niyo lang yon dahil sa pera? Lumuhod si Taytay Berting sa harap ni Jesusa habang umiiyak ng napakalakas. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami. Nung gabing yon, nung makita ka namin sa gilid ng ilog na duguan, may lumapit sa aming isang lalaki. May hawak na baril at binigay sa amin ng 500,000 piso. Sinong lalaking yon? Galit na tanong ni Red habang inaalalayan ang nanginginig na katawan ni Jesusa. Hindi namin kilala ang mukha niya dahil nakamaskara siya, pag-amin ni Taytay Berting. Ang sabi niya sa amin, kung hindi ka namin itatago at babaguhin ang pangalan mo, papatayin niya kami at ang buong pamilya namin. Natakot kami, pero pinalaki ka namin ng may pagmamahal, Jesusa. Kailanman hindi ka namin tinuring na iba. Napahawak si Jesusa sa kanyang dibdib. Ang sakit ng katotohanan ay parang isang patalim na sumaksak sa kanyang puso. Ang mga taong kanyang tinuturing na pangalawang magulang at tagapagligtas ay naging bahagi rin pala ng isang malaking pagtataksil. Kahit pasabihing dahil to sa pagbabanta sa kanilang buhay. Matapos ang matinding pagharap, pinalabas muna ni Red ang mag-asawa upang bantayan ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng silid, nakaupo si Jesusa sa sofa, nakatitig sa kawalan habang tuloy-tuloy ang patak ng kanyang mga luha. Lumapit si Red, dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ni Red ang 2 malamig na kamay ng asawa at idinikit ang mga ito sa kanyang mukha. I'm here, my love. I'm here. Malambing na bulong ni Red habang inilalapit ang kanyang labi sa noo ni Jesusa. Nalutas na natin sina Marco at Samantha. Kung may isa pang taong nasa likod nito, hahanapin ko siya. Hinding-hindi ko hahayaang may makasakit sa iyong muli. Siniksik ni Jesusa ang kanyang mukha sa balikat ni Red at buong lakas na umiyak. Bakit napakaraming kasinungalingan, Red? Akala ko ba kapag nakuha ko ng alaala ko, matatapos ng lahat? Bakit pakiramdam ko mas malalim pang dilim ang naghihintay sa atin? Hinalikan ni Red nang marubdob ang mga labi ni Jesusa. Isang halik na puno ng determinasyon at walang katapusang proteksyon. Dahil hanggat hawak mo ang kamay ko, walang kahit anong dilim ang makakagiba sa atin. Ako ang magiging shield mo, Jesusa.
Ngunit habang nakayakap si Red sa kanyang asawa, tumunog ang kanyang encrypted phone. Isang unknown number ang nag-text sa isang lumang larawan. Isang larawan ng ama ni Red at ng ama ni Jesusa noong kabataan nila. May mga nakasulat sa likod na, ang kasalanan ng ama ay pagdurusahan ng anak. Hindi pa tapos ang laro, Red Smith. Nanginig ang mga daliri ni Red habang nakatitig sa screen ng kanyang encrypted phone. Ang lumang larawan ng kanyang ama at ng ama ni Jesusa noong kabataan ng mga ito na may nakasulat na banta tungkol sa kasalanan ng nakaraan ay parang malamig na tubig na ibinuhos ng kanyang nag-aapoy na galit. Red, anong nangyari? Nag-aaralang tanong ni Jesusa habang napapansin ang mabilis na pagbigat ng paghinga ng kanyang kabiyak. Mabilis pinatay ni Red ang screen ng telepono at tinago to sa kanyang bulsa. Ayaw niyang dagdagan pa ang matinding sakit at pagkalito na nararamdaman ng asawa matapos ang pagbubunyag ni Nainay at Taytay Berting. Dahan-dahan siyang umayos ng upo, yumakap sa bewang ni Jesusa at siniksik ang kanyang mukha sa balikat nito. Wala, my love. Mga mensahe lang mula sa opisina. Pilit na malambing na sagot ni Red, ngunit ang kanyang mga mata balot ng matinding panganib. Magpahinga ka muna, ako nang bahala sa lahat. Subalit di na ganon kadaling linlangin si Jesusa. Ang babaeng minsang naging si Chelsea na natutong maging matalas ang pakiramdam sa gitna ng hirap at panganib ay nakaramdam agad ng may tinatagong lihim ang asawa. Hinawakan niya ang dalawang pisngi ni Red. Pinakatitigan ang mga mata nito. Magsabi ka sa akin ng totoo, Red? Seryoso at may tapang na wika ni Jesusa. Nangako tayo sa isa't isa na wala tayong ililihim. Sinong nag-text sa'yo? May bantabang muli sa pamilya natin? Napatitig si Red sa matatapang na mata ng kanyang reyna. Napabuntong hininga siya, nilabas ang telepono at pinakita ang larawan at ang nakasulat na mensahe. Habang binabasa ni Jesusa ang nakasulat, dahan-dahang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang papa ko at ang papa mo, paano silang nagkaroon ng kaugnayan? Akala ko ba purong negosyo lang dahilan ng galit ni na Marco at Samantha? Yun din ang akala ko, sagot ni Red habang umigting ang panga. Ngunit mukhang ang aksidente mo nung nakaraang taon ay hindi lang basta dahil sa kasakiman sa pera ni Marco. May mas malalim at mas madilim na tao na nagpapakilos sa kanila mula sa likod ng kortina. Kinaumagahan, ginawa ni Red ang lahat upang higpitan pang lalo ang seguridad sa buong mansyon. Naglagay siya ng mga karagdagang tagabantay at pinaligiran ng ari-arian ng mga modernong surveillance system. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ni na Jesusa at ng kanilang mga anak na si Eman at Charlotte. Sa kabila ng tensyon, hindi pinabayaan ni Red ang kanyang tungkulin bilang asawa. Pumasok siya sa silid ni Jesusa habang ito ay nag-aayos ng kanyang buhok sa tapat ng vanity mirror. Inagaw ni Red ang suklay mula sa kamay ng asawa at siya mismo ang marahang nagsuklay sa mahaba at mabangong buhok nito. Red, nakangiting pabulong ni Jesusa sa salamin. Maraming kailangan ayusin sa kumpanya. Bakit naririto ka pa? Binaba ni Red ang suklay at niyoko ang kanyang ulo upang idikit ang kanyang mga labi sa leeg ni Jesusa. Nagiiwan ng marahan at nag-aalab na halik doon na nagdulot ng bahagyang panginginig sa dalaga. Dahil ang pinakamahalagang reyna ng buhay ko ay naririto. Malambing na bulong ni Red habang ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang bumaba sa balikat ni Jesusa patungo sa bewang nito. Kahit bumagsak ang buong mundo sa labas, hinding-hindi ako lalayo sa tabi mo. Iniharap ni Red si Jesusa sa kanya ng buong pagmamahal na isinara ang agwat ng kanilang mga labi. Ang halik na iyon ay hindi lang basta pagnanasa, ito ay isang matigas na pangako ng proteksyon. Isang panunumpa na lalaban siya kahit anong nagtatangkang gumiba sa kanilang tahanan. Habang nagaganap ang romantic ngunit pinalawig na sandali ng mag-asawa, isang lihim na pulong naman ang nagaganap sa isang madilim na silid sa underground ng lungsod. Isang matangkad at maedad na lalaking nakasuit, si Don Gustavo, ang dating matalik na kaibigan at naging mortal na kaaway ng ama ni Red, ang nakatayo sa tapat ng malaking glassboard kung saan nakadikit ang mga litrato ni Red, Jesusa at ng kanilang dalawang anak. Nakaligtas ang babae.
Malamig na wika ni Don Gustavo habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Naisaan tayo ni na Marco at Samantha dahil sa kani-kanilang sariling kasakiman. Ngunit ngayon ako mismo ang tatapos sa sinimula ng aming nakaraan. Pumasok ang kanyang kanang kamay na tauhan. Don Gustavo, naghigpit ng seguridad si Red Smith sa mansyon. Mahihirapan tayo na makalapit sa pamilya niya. Isang nakakakilabot ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Hindi natin kailangang pasukin ang mga mansyon. Ang kailangan lamang natin gamitin ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang pagmamahal kay Jesusa at sa mga bata. Inilabas ni Don Gustavo ang isang lumang kontrata ng lupa at ari-arian na may pirma ng ama ni Jesusa at ama ni Red. Isang dokumentong naglalaman ng isang lihim na utang na pwedeng magpabagsak sa buong Smith Financial Empire. Ihanda ninyong mga papeles, utos si Don Gustavo. Oras na para sigilin ng pamilya Smith sa kasalanang ginawa nila 20 taon nang nakararaan. Nabalot na matinding tensyon ang opisina ni Red sa loob ng mansyon. Sa ibabaw ng malaking mahogany desk nakalatag ang mga legal na dokumento. Ang kalahati ng kasalukuyang kayamanan ng pamilya Smith ay nagmula sa isang ilegal na kasunduan sa pagitan ng ama ni Red at ng ama ni Jesusa noong kabataan ng mga ito. Nakatayo si Red sa tapat ng bintana, nakakuyom ang kanyang mga palad at umigting ang panga. Hindi ito maaari. Ginamit ng ama ko ang pamilya ni Jesusa upang itayo ang pundasyon ng Smith Financial Empire? At hindi lang yan, Sir Red. Seryosong dagdag ng kanyang pampribadong investigador na nakatayo sa kanyang likuran. Si Don Gustavo, ang dating third partner. Ang subuang bawiin ng ama ni Mrs. Smith ang kanyang bahagi nung araw, nagkaroon ng malaking hidwaan. Doon nagimbal ang buhay ng pamilya nila. Dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ni Jesusa bago pa man maganap ang aksidente 1 taon na ang nakararaan. Napasandal si Red sa pader at napapikit sa matinding sakit. Ang lalaking kanyang minamahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng ginawa niyang reyna matapos sa mahabang panahon ng paghihirap bilang si Chelsea ay biktima rin pala ng kasalanan ng kanyang sariling ama. Sa kabilang bahagi ng mansyon nararamdaman ni Jesusa ang malamig at hindi maipaliwanag na amoy ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok sa opisina ni Red. Nang makita niya ang gulo ng mga papel sa mesa at ang lugaming itsura ng kanyang kabiyak, mabilis siyang lumapit at pinalibutan ng kanyang mga braso ang leeg ni Red mula sa likuran. Red, malamig, napabulong ni Jesusa habang sinisiksik ang kanyang mukha sa balikat ng lalaki. Bakit napakabigat ng aura mo? Ano ba ang problema sa opisina? Tandaan mo, magkasama natin tong haharapin. Dahan-dahan, ngunit mayroong panginginig na humarap si Red sa kanya. Nilayo niya ng kaunti si Jesusa at hinawakan ng 2 kamay nito. Sa ilalim ng liwanag ng araw, kita ang mga luhang nagbabadya sa matatag na mga mata ng bilyonaryo. Patawarin mo ko, Jesusa, garalgal na wika ni Red. Patawarin mo ko sa mga kasalanang hindi ko ginawa, ngunit ang pamilya ko ang nagdulot sa iyo at sa mga magulang mo. Pinakita at pinaliwanag ni Red ang buong nilalaman ng mga dokumento tungkol sa nakaraan ni na Don Gustavo at kani-kanilang mga ama. Inihanda ni Red ang kanyang sarili sa posibleng galit, pagtataksil o paglayo ng kanyang asawa. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang inabot niya. Pumatak ang luha ni Jesusa habang nakatitig sa mga mata ni Red. Inabot niya ang mukha ng lalaki at hinaplos ang pisngi nito gamit ang kanyang hindalaki. Hindi ikaw ang ama mo, Red? Pabalang at may matinding diin na sagot ni Jesusa. Nung mga panahong wala akong alaala, nung ako sa Chelsea na nagtitinda sa kalsada, ikaw ang nagbigay sa akin ng tirahan. Nung natuklasan natin ang katotohanan, ikaw ang nagprotekta sa akin laban kina Marco at Samantha. Ang kasalanan ng nakaraan hindi sa'yo at hindi ko papayagan si Don Gustavo na sirain ang pamilya natin gamit ang mga yan. Nalaglag ang puso ni Red sa matinding ginhawa at pagkamangha. Di niya akalain ang babaeng kanyang inakala na hahatol sa kanya ay siya pang magiging pinakamatibay niyang sandigan. Buong lakas na inangat ni Red si Jesusa at isinandal to sa ibabaw ng malaking mesa.
Sinara niya ang agwat ng kanilang mga labi para sa isang marubdob na halik, malalim at nag-aalam. Isang halik na nagpapatunay na ang kanilang pag-ibig ay mas malakas pa sa kahit anong madilim na pamana ng nakaraan. Habang nagpapatuloy ang marubdob at pinalawig na sandali ng mag-asawa, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa mismong tapat ng gate ng mansyon ng mga Smith. Bumaba ang salamin ng sasakyan at lumitaw ang malamig at nakakakilabot na mukha ni Don Gustavo. Hawak niya ang kanyang cane habang nakatitig sa napakalaking mansyon. Napakagandang tahanan, pabulong ng ngisi ni Don Gustavo habang nakatitig sa mga ilaw sa ikalawang palapag. Ngunit oras na para ipaalala sa huling Smith kung paanong maupos ang isang kandila sa gitna ng bagyo. Nilabas ng kanyang tauhan ng isang formal na sabina at isang notice of foreclosure mula sa korte. Isang legal na parusa na naglalayong kumpiskahin lahat ng ari-arian at kumpanya ni Red Smith sa loob lamang ng 48 oras. Nagsisimula pa lamang ang huling digmaan at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang buhay ni Jesusa ang nasa panganib, kung hindi ang buong imperyo at kinabukasan ng pamilya Smith. Mabilis kumalat ang mga balita at ang formal na notice of foreclosure at malaking demanda laban sa Smith Financial Empire. Sa loob lamang ng ilang oras, nag-unahan ng mga mamamahayag sa labas ng kumpanya at ng mansyon. Ang pangalang Red Smith na dating simbolo ng kapangyarihan at tagumpay ay naging paksa ng malalaking eskandalo dahil sa mga lumalabas na dokumento ng nakaraang transaksyon sa kanyang ama na si Don Gustavo. Sa loob ng study room nakatayo si Red habang nakatingin sa mga news report sa telebisyon. Ang kanyang formal na suit ay bahagyang nakabukas ang taas na pindang. Nakatupi ang mga braso at ang kanyang mga mata, balot ng matinding pagod at matigas na puot. Gusto niyang ubusin lahat ng mayroon ako sa loob ng 48 oras. Malubig na usal ni Red habang nakakuyom ang kanyang mga palad. Gusto niyang ilugmok ang pangalan ng pamilya ko bago man lang ako makalaban. Pumasok si Jesusa sa silid dalang isang tasa ng mainit na kape. Nakasuot siya ng isang eleganteng dark blue dress, nakatali ang buhok at may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Binaba niya ang tasa sa mesa, marahang lumapit sa likuran ng kanyang kabiyak. Pinatong ni Jesusa ang kanyang mga kamay sa matitigas na balikat ni Red at marahang hinilot ang mga ito. Hindi tayo malulugmok, Red, dahil hindi na to tulad ng nakaraan na mag-isa kang lumalaban sa dusa habang ako'y walang alaala. Ngayon, dalawa na tayong haharap sa kanya. Humarap si Red sa kanya, dinikit ang kanyang noo sa noo ni Jesusa. Paano kung mawala lahat ng to, Jesusa? Ang mansyon, ang kumpanya, ang kayamanan. Paano kung bumalik tayo sa wala? Isang matamis at punong-puno ng katatagan ng ngiti ang isinukli ni Jesusa. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at dinikit to sa kanyang dibdib kung saan mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang mawala lahat sa akin at maging sa Chelsea ako na nagtitinda sa kalsada, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay wala sa gusali o pera. Malambing ngunit mariing sagot ni Jesusa. Nasa sayo at sa mga anak natin ang buhay ko, Red. Kahit mawala ang Smith Financial, basta't kasama kita, tayo pa rin ang mananalo. Nalunod ang puso ni Red sa matinding emosyon. Niyuko niya ang kanyang ulo sa marubdob na hinalikan ng labi ni Jesusa, isang halik na nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa sa gitna ng dumarating na bagyo. Pagkaraan ng ilang oras, dumating sa mansyon si Don Gustavo kasama ng kanyang mga abogado at dalawang kinatawan ng korte upang formal na isilbi ang pagpapasara ng mga pangunahing ari-arian ng pamilya Smith. Pumasok ang matanda sa malawak na sala habang nakangisi at tinukod ang kanyang kulay gintong cane. Isang napakagandang hapon, Red Smith. Nakakakilabot na bati ni Don Gustavo habang binababa ang kanyang sombrero. At kay Mrs. Smith o mas magandang tawaging ang nagbalik na multo? Malamig na humarap si Red habang nakatayo sa tabi ni Jesusa. Nakakabit ang kamay sa bewang ng asawa sa isang posisyon na nagpapakita ng di matitinag na proteksyon. Masyado kang nagmamadali, Don Gustavo. Matigas na wika ni Red. Hindi pa tapos ang 48 oras. Nagmamadali. Natawa ng malakas si Don Gustavo. Bakit pa natin patatagalin na isang bagay na nakatadhana na?
Ang dokumentong hawak ko ay signed agreement ng iyong ama sa akin. Sa loob ng 24 na oras, kailangan nyo ng lisanin ng mansong ito. Habang nagmamayabang ang matanda, dahan-dahan humahakbang si Jesusa paitaas. Nilabas niya mula sa isang leather folder ang isang lumang dokumento na may tatak na isang pampribadong bangko sa Switzerland. Ang mismong dokumento na nakahanap ng kanyang pampribadong investigador sa mga lumang vault ng kanyang tunay na ama. Malika ng pinagmamayabang Don Gustavo, matapang na pahayag ni Jesusa habang nakatitig ng diretso sa mata ng matanda. Napakunot ang noo ni Don Gustavo. Ano ang ibig mong sabihin, babae? Ang kontratang hawak mo ay batay sa utang ng pamilya Smith sa pamilya ko nung araw. Patuloy ni Jesusa habang inilalapag ang papeles sa ibabaw ng glass table sa gitna ng sala. Ngunit ang hindi mo alam, bago mamatay ang aking ama, formal niyang sinalin lahat ng kanyang karapatan at ari-arian sa akin bilang kanyang tanging tagapagmana. At nung isang buwan, formal kong isinumpa at pinatawad lahat ng utang ng pamilya Smith sa akin bilang kanyang legal na asawa. Nangingasing puti ang mukha ni Don Gustavo. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang cane habang ang kanyang mga abogado ay mabilis kinuha ang papeles at binasa ito ng may matinding kaba. Imposible. Nauutal na wika ng abogado ni Don Gustavo. Valid ang deed of forgiveness at cession of rights na to. Ibig sabihin walang anumang legal na batayan ang utang ng pamilya Smith dahil ang mismong may-ari ng karapatan ay si Mrs. Jesusa Smith. At hindi lamang yan. Malamig na dagdag ni Red habang umigting ang panga at nilabas ang kanyang sariling phone. Ang ginawa mong pagtatangkang pangaagaw gamit ang mga peking transfer of notice at ang pagbabanta mo sa buhay ng pamilya ko ay sapat na para kasuhan ka ng extortion at murder conspiracy sa tulong ng testimonya ni Marco at Samantha sa kulungan? Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na may hawak na warrant of arrest para kay Don Gustavo. Don Gustavo, wika ng opisyal? Inaaresto ka sa kasong extortion, conspiracy to commit murder and falsification of public documents. May karapatan kang manahimik. Nalaglag ang cane ni Don Gustavo sa sahig. Napaatras siya habang nilalagyan ng posas ang kanyang mga kamay. Nakatitig ng may matinding puot kina Red at Jesusa habang dahan-dahang hinihila palabas ng mansyon. Nang makalabas lahat at muling tumahimik ang buong mansyon, napasandal si Jesusa sa dibdib ni Red matapos sa matinding tensyon. Hinihingal siya ngunit may malaking ngiti ng ginhawa sa kanyang mga labi. Pinalibutan ni Red ng kanyang malalaking braso ang bewang ng asawa. Inangat to ng kaunti at marubdob na hinalikan ng kanyang mga labi. Isang halik ng tagumpay, ng kalayaan at ng muling pagkabuo ng kanilang imperyo. Ligtas na tayo, may reyna. Pabulong na wika ni Red habang nakatitig sa mga mata ng asawa. Nalinis na natin ang pangalan ng nakaraan. Pinagtuway ni Jesusa ang kanyang mga daliri sa daliri ni Red, kung saan nagniningning ang kanilang mga wedding ring sa ilalim ng liwanag. Nilang natin nalinis ang nakaraan, Red. Tinayo natin ang isang kinabukasan na walang kahit sinong makakagiba. Matapos ang pagbagsak ng imperyo ng kasakiman ni Don Gustavo at ang tuluyang pagkakakulong ng lahat na nagtangkang gumiba sa kanilang pamilya, bumalik ang tunay na kapayapaan sa Smith Financial Empire at sa buhay ng mag-asawang Red at Jesusa. Ang balitang dating puno ng skandalo ay napalitan ng mga artikulo ng paghanga sa katatagan ng pamilya Smith at sa pambihirang katapatan ng kanyang reyna. Pagsapit ng umaga, pumasok ang napakainit at makinang na sikat ng araw sa mga glass window ng malawak na master's bedroom. Balot ng tahimik at pamilyar na amoy ng rosas at expensive perfume ang buong silid. Nakatayo si Jesusa sa tapat ng buong salamin. Nakasuot siya ng isang eleganteng cream-colored dress na pinaliligiran ng pinong mga lace. Kumikislap ang kanyang gintong wedding ring sa ilalim ng liwanag. Wala na ang traces ng takot o lungkot sa kanyang mga mata. Ang natitira na lang ay ang kagandahan at otoridad ng isang tunay na misis ng bilyonaryo. Mula sa kanyang likuran, dahan-dahang lumapit si Red. Sando ito ng formal na tuxedo jacket, ngunit ang mga mata nananatiling nakatutok lang sa kanyang asawa. Pinalibutan ni Red ng kanyang malalaking braso ang bewang ni Jesusa mula sa likuran at siniksik ang kanyang mukha sa malamig na leeg nito.
Masyado kang maganda ngayong umaga, Mrs. Smith. Pabulong at napakalambing na wika ni Red habang nagiiwan ng marahang halik sa balikat ng asawa. Pakiramdam ko, gusto na lang kitang itago dito sa silid at wag nang palabasin. Natawa ng mahina si Jesusa at dahan-dahang humarap sa kanya. Pinagtuhain ang kanyang mga daliri sa leeg ng lalaki. Hindi maaari, Mr. Smith. Naghihintay ang mga bisita sa ibaba at higit sa lahat, naghihintay ang mga anak natin. Napatitig si Red sa mga mata ni Jesusa. Sa kabila ng lahat ng bagyong pinagdaanan nila, mula sa aksidente, ang pagkawala ng alaala, ang pagiging yaya nitong sa Chelsea hanggang sa paglaban sa mga kaaway ng nakaraan, narito pa rin sila. Mas matatag, mas nagmamahalan at mas buo. Niyuko ni Red ang kanyang ulo at dinikit ang kanyang mga labi sa labi ni Jesusa para sa isang marubdob, malalim at pinalawig na halik. Isang halik na naglalaman ng kanyang walang katapusang pasasalamat sa tadhana dahil ibinalik nito sa kanyang piling ang tanging babaeng kanyang minamahal. Sa malawak at napakagandang bakuran ng mansyon, pinaliligiran ng mga puting bulaklak at makukulay na dekorasyon ang paligid para sa isang pampamilyang Thanksgiving party. Nandoon ang mga tapat na empleyado ng kumpanya, ang legal team at higit sa lahat si Nainay at Taytay Berting na binigyan ni Red at Jesusa ng sariling malalaking bahay at kabuhayan bilang pasasalamat sa pag-aalaga sa kanya nang siya ay si Chelsea pa. Mama! Daddy! Masayang sigaw ni na Emma at Charlotte habang patakbong lumalapit sa kabilang dako ng bakuran. May hawak na malalaking balon. Yumakap ang dalawang bata sa binti ng kanilang mga magulang. Lumuhod si Jesusa, buong pagmamahal na hinalikan ng pisngi ni Emma at Charlotte, habang si Red naman yumakap sa kanilang tatlo gamit ang kanyang malalapad na braso. Masaya ba kayo mga anak? Tanong ni Jesusa habang pinupunasan ng kaunting dumi sa pisngi ni Charlotte. Opo, Mama! Masayang sagot ng munting si Charlotte. Dahil kasama na natin si Daddy at hindi ka na po mawawalang muli. Napadikit ang ulo ni Jesusa sa dibdib ni Red habang nakatingin sa kanilang mga anak na masayang tumatakbo pabalik sa damuhan. Iniisip ko lang, mahinang simula ni Jesusa habang nakatanaw sa magandang paglubog ng araw. Kung di dahil sa lahat ng pagsubok na yon, baka hindi natin alaman kung gaano katibay ang pag-ibig natin sa isa't isa. Hinalikan ni Red ang noo ng asawa at mahigpit siyang niyakap mula sa likuran, habang nakatitig sa horizon kung saan sumisikat ang bagong liwanag. Kahit ilang beses kang mawala, kahit anong pagsubok man ang idating ng tadhana, hahanapin at hahanapin kita, Jesusa. Mariin at puno ng pangako na usal ni Red. Dahil sa mundong ito, na puno ng kasinungalingan at gulo, ikaw lang ang kaisa-isang katotohanan ko. Ngumiti si Jesusa, iniangat ang kanyang mukha upang salubungin ang labi ng kanyang kabiyak. Sa ilalim ng magandang paglubog ng araw, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at pinalawig na halik. Isang patunay na matapos ang pinakamatinding dusa at dilim, ang tunay na pag-ibig palaging magtatagumpay at makakahanap ng daan tungo sa walang hanggang ligaya. At dyan nagtatapos ang ating nakatutulala at napakagandang kwento para sa araw na ito. Ako ulit ang inyong lingkod, si Miss Sandra, at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa atin dito sa Dear Zyma TV. Kung may isa tayong napakalaking aral na maiuuwi mula sa buhay ni Red at Jesusa, yon ay ang katotohanan na ang tunay na pag-ibig at katotohanan hindi kailanman mabubura ng kahit anong kasinungalingan o pagsubok. Minsan, maaari tayong ilugmok ng tadhana at subukin ng mga taong nakapaligid sa atin. Pero basta't nagmamahalan kayo ng tapat at may pagtitiwala sa isa't isa, laging magtatagumpay ang katarungan. Ang pagpapanatili ng mabuting puso sa gitna ng dilim ang magiging pinakamalakas mong sandata para mahanap ang iyong totoong kaligayahan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong to, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-comment ng inyong mga saloobin at i-share sa inyong mga kaibigan. At syempre kung bago ka pa lamang sa ating channel, mag-subscribe ka at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating maiinit na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kazayma.